18 taong gulang lang noon si Darlene nang una siyang makatapak sa Hong Kong bilang kasambahay. Yun din ang unang sakay niya ng eroplano at unang biyahe niyang malayo. Nangangapa man sa una ay hindi naman naging mahirap para kay Darlene ang panibagong buhay na kinaharap sa Hong Kong. Kahit kakadibo pa lamang dahil mabait naman ang amo niyang si Mr. Feng. Walang ideya si Darlene kung ano ang negosyo ng amo. Bilin sa kanya ng ina, sundin lang ang lahat ng ipag-uutos ng matanda at panatilihing malinis at maayos ang bahay nito sa lahat ng oras. Itinuro din ng ina ni Darlene kung ano ang mga paboritong pagkain ng kanilang amo at kung paano lutuin ang mga ito. Isa rin sa mahigpit na bilin nito na wag nang mag-usisa sa matanda kung ano ba ang negosyo o pinagkakakitaan nito. Dahil isa ito sa pinakaayaw ng matanda. Ang mahalagay mabait ito at pinasasahod siya ng higit pa sa sahod ng karaniwang mga empleyadong nag-uopisina. Ito rin ang dahilan kaya tumagal ang kanyang ina sa paninilbihan dito noon. Pero hanggang saan nga ba ang katapatan ng isang kasambahay ng kanyang amo? At ano ang handang isakripisyo ng tulad ni Darlene para patunayan ang katapatan sa taong pinaglilingkuran? Sapat ba ang malaking halaga kung maaaring maging kapalit ang sarili niyang buhay? Narito na naman po ang inyong lingkod na si Mr. Hope at sabay-sabay nating subaybayan ang isa na namang pambihirang kwentong buhay. Maganda ang pasok ng araw ng Sabado sa bayan ng San Pedro. Lalo na para sa mga batang ginagawang libangan ng pakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan sa labas ng bahay kahit pa matindi ang sikat ng araw. Gaya na lamang ng batang babaeng si Darlene. Nag-iisang anak lamang siya ng kanyang magulang, ngunit sa kasamaang palad, matagal nang namayapa ang ama niya sa sakit na lang cancer. Tanging si Maria na lamang na kanyang ina ang nagtataguyod para sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga labada at pagiging dishwasher sa isang karinderyang malapit lamang sa kanilang tirahan. Oh, ikaw ang taya, habulin mo ako! Sambit ng musmos na si Darlene sa kanyang kalaro. Darlene anak, halika na, kakain na tayo. Mamaya na yan at baka malipasan ka ng gutom. Pagtawag ni Maria sa anak mula sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Maya-maya pa, pumasok na nga si Darlene at nagsimula na silang kumaing mag-ina. Anak, mamaya aalis si mama ha. Maghahanap ako ng trabaho. Alam mo naman at medyo tumataas na ang mga bilihin ngayon. Hindi na rin sapat ang kinikita ko sa karinderya at mga labadang tinatanggap ko. Ikaw na munang bahala sa pagkain mo mamaya. Pag nagkulang, sabihin mo kay Aling Pasing, ilista na lang muna at babayaran ko na lang sa katapusan. Bili ng ina kay Darlene sabay abot ng 50 pesos. Mama, kasya na po ito. Kung tutuusin, kaya ko naman pong tiisin ng gutom. Kasi kakakain lang naman po natin ngayon eh. Sagot ng batang babae. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin ha. Kahit paminsan kinakapos ako, hindi ko naman nahayaang tumirik ang mga mata mo sa gutom. Dahil pinangako ko sa papa mo na lalaki kang malusog at masigla. Sadyang hindi pa nga lang nagbabayad yung kapitbahay natin, kaya pagpasensyahan mo na lang muna anak. Payo ni Maria. Simula nang mamaya pa ang kanyang ama, nasanay na si Darlene sa paraan ng kanilang pamumuhay ng kanyang ina. Kahit sa maliit na halaga lamang, napapagkasya niya na ang perang iniiwan ng ina para sa almusal, tanghalian, hanggang hapunan. Kaya hindi na bago sa kanya kung minsay kinakailangan niyang tipirin ang sarili sa pagkain dahil alam niya rin ang sitwasyon ng kanyang mama Maria. Hindi nagtagal, umalis na nga si Maria para magtungo sa isang agency kung saan siya inirekomenda ni Anne. Malapit niyang kaibigan na tinutulungan siyang makahanap ng mapapasukan. Doon ang agency kung saan madalas maraming mayayamang Chinese na naghahanap ng kasambahay na malaki-laki rin ang bayad. Ann, salamat sa pagdala sa akin dito ha. Alam mo, malaking tulong sa amin ni Darlene lalo pa ngayong nag-aaral na siya. Kailangan ko talaga ng dagdag kita. Pasasalamat ni Maria sa kaibigan. Ano ka ba? Wala yun. Ganon talaga tayo mga Pinoy. Hanggat kaya, tutulong tayo para sa ikaaangat ng lahat. Saad ni Anne. Ilang sandali pa ay natawag na ang pangalan ni Maria para sa kanyang screening at pagpasa ng kanyang mga dokumento
kung saan makikita mga detalye tungkol sa kanya at contact number. Mabilis lang ang naging proseso dahil gaya niya, marami rin ang naghihintay na gustong mamasukan. Makalipas ang ilang araw, habang nasa trabaho sa karinderya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, sino po ito? Tanong ni Maria. Ito po ba si Maria Magbanwa? Bungad ng babae sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Gusto ko lang po kayong i-inform na may employer na gustong kumuha sa inyo. Tatanggapin niyo po ba yung trabaho? Paglalahad ng babaeng recruitment officer sa agency. Ay, talaga po. Naku, oo naman. Maraming salamat po sa inyo. Akala ko talaga hindi niyo na ako tatawagan. Nakangiting sabi ni Maria habang naluluha sa sobrang kasiyahan. O sige, maya-maya lang tatawagan ka na ng sekretary ng amo mo para kayong dalawa nang mag-usap. Dagdag pa ng babae. Masayang masaya si Maria sa kanyang nabalitaan. Kaya naman pagkatapos ng trabaho, agad siyang nagtungo sa anak niyang si Darlene para ipaalam ang balita. Anak, may trabaho na ako! Pasigaw na sabi ni Maria habang tumatakbo patungo kay Darlene. Talaga po, Mama? Wow, ang galing-galing niyo naman po. Natutuwang sabi ni Darlene dahil alam niyang matagal itong ipinagdasal ng kanyang ina. Oo, anak. Hindi mo na kailangan magtiis sa maliit na halagang inaabot ko sa iyo araw-araw. Mayaman yung nakakuha sa akin dahil Chinese yun. Siguradong ito na ang babago sa buhay nating dalawa. Sambit ni Maria na tila ba'y punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa mismong araw na yon, tinawagan na rin siya ni Miss Shen, sekretarya ng kanyang magiging amo. Ibinigay sa kanya mga impormasyon at detalye para mapuntahan ang tahanan nito na kanyang pagsisilbihan. Makalipas ang ilang araw, pumunta na nga si Maria sa address na ibinigay sa kanya ng sekretarya para makilala ang kanyang amo. Nang makarating siya sa villa, ay bumungad sa kanya ang malalaki at magagarbong bahay na napapanood niya lamang sa telebisyon. Ilang saglit pa, natuntun niya na nga ang isa sa pinakamalaking bahay sa villa at yon ang mansyon ni Mr. Shin Peng, isang Chinese businessman na leader ng triad sa Hong Kong. Naghintay ng ilang minuto si Maria sa tapat ng mansyon para sunduin siya ng sekretarya ni Mr. Feng na si Shen. Mahigpit kasi ang gwardya doon at hinala niya, bawat kilos ng mga taong pumapasok ay bantay sarado. Pagpasok ng mansyon, nadala lamang ang kanyang maliit na pitaka at mga dokumento. Nakita na nga siya ni Mr. Feng. Sir, good afternoon. I'm Maria Magbanwa. Thank you so much for hiring me to be your maid. I promise to give my best and always follow your command. Nauutal na sabi ni Maria. Good afternoon, Maria. I heard you are both a dishwasher and laundry girl in your town. How long you have been doing those jobs? Pag-uusisa ng boss. Yes, sir. I've been doing that since I was a teenager and I only have one daughter. My husband died when I gave birth to my only girl. Thank you for accepting me in this job and I promise to do my best. Sagot ni Maria. Based on your resume, I saw how hardworking you are. That is a nice trait for someone who really aims for success in life. I pay you 30,000 monthly plus benefits. You also have to stay in because I have a lot of business to take care of. I need someone who can take care of my only son, Liu. Saad ni Mr. Feng sabay abot ng tseke bilang paunang bayad kay Maria. Nagulantang si Maria sa bayad sa kanya ni Mr. Feng. Hindi naman kasi siya naghahangad ng malaki at ang gusto niya lang sapat para sa kanilang mag-ina. Bukod pa ron, inaalala niya rin ang anak na si Darlene dahil sa nabanggit ng amo na kailangan niyang magstay in. Sir, I appreciate the offer, but I think it's too much because it's not fair for you. And about the stay-in, I don't think I can do it because my child, she's still a little girl and she still needs me. Pagtanggi ni Maria.
You don't have to worry about that. Maid's bedroom is big enough for you and your daughter to live in. Don't waste the opportunity because the money can actually provide you more than enough to sustain the needs and studies of your child. So later you pack your things and by tomorrow, you can start your job here in my mansion. Sagot ni Mr. Feng sabay lagay ng tseke sa kamay ni Maria at diretso alis. Hindi makapaniwala si Maria sa kanyang mga narinig. Para bang dininig ng Diyos ang lahat ng dasal niya pagkatapos ng ilang taong paghihirap simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Maya-maya pa, bumaba na mula sa kanyang kwarto si Liu, anak na lalaki ni Mr. Feng na halos kasing edad lamang ng anak niyang si Darlene. Hello, I'm Yaya Maria. From now on, I will be the one to take care of you. Pagpapakilala niya sa bata. Mukha namang magaan ang loob ni Liu kay Maria kaya hindi pa siya nakakasagot ay agad na siyang yumakap sa kanyang yaya na para bang matagal niya na itong nakasama. Ilang saglit pa, nagpaalam at umuwi na nga si Maria sa sekretarya at iba pang mga tauhan sa mansyon. Kita sa mukha ang labis na kasiyahan dahil sa wakas ay hindi na nila kailangan magtiis ni Darlene sa marumi, mausok at mabahong lugar na kanilang tinitirhan. Pagka-uwi niya, agad siyang sinalubong ni Darlene ng mahigpit na yakap at matamis na halik. Hi Mama, kumain na po ba kayo? Tanong ni Darlene. Darlene anak, halika't mag-empake na tayo. Po, bakit po? Pinapalayas na po ba tayo rito? Hindi. Naalala mo yung sinasabi ko sa yung trabaho ni Mama? Doon na tayo titira sa mansyon ng amo ko. Maganda ron, malawak at malinis. Natupad na ang lahat ng mga dasal natin. Sabi ni Maria. Talaga po, Mama? Oo, anak. Mabait ang amo ko at mukhang mabait din ang magiging alaga ko. Siya pa nga mismo nagsabi sa akin na isama kita para kahit nagtatrabaho ako, hindi na natin kailangan maghiwalay. Malaki rin ang sahod kaya maililipat na kita sa magandang eskwela. Masayang sabi ni Maria. Hindi nagtagal, sumunod na nga si Darlene sa utos ng ina, kaya naman agad niyang inayos ang kaunting gamit na meron siya. Bago matulog, nagdasal si Darlene upang magpasalamat sa Diyos dahil tinupad nito ang kanyang mga kahilingan at pinakinggan ang kanyang dasal hanggang sa nakatulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan, nagpaalam na nga si Darlene at Maria sa mga naging kaibigan nila sa bayan at nagtungo na sila sa mansyon. Gaya ni Maria, nagulat din si Darlene nang una niyang makita ang tabi-tabing mansyon sa villa na para bang panaginip. Nang makarating sa mansyon, ipinakilala ni Maria si Darlene sa kanyang amo. Mr. Feng, good morning. This is Darlene, my only princess. Saad ni Maria. Hello po, sir. Thank you po for letting my mama and I stay here in your mansion. I promise to not be a burden and I will also help in the household chores so I can pay you back. Malambing na sabi ni Darlene sabay yuko. You don't have to do that. Just study hard and don't waste the sacrifices of your mother. Don't worry, when you grow up, I will hire you too, okay? Biro ni Mr. Feng sa batang babae sabay hawak sa ulo nito. Maya-maya pa, pinababa ni Mr. Feng ang kaisa-isa niyang anak na si Liu para makilala rin ni Darlene. Liu son, come here. This is Darlene. She's the daughter of your new yaya. Make friends with her, okay? Yes, Papa. Hello, Darlene. Do you want to play in the garden? Hello rin, Liu. Sure. Unang pag-uusap ni na Darlene at Liu. Natutuwa nga si Mr. Feng na makita ang kanyang anak na hindi na lamang nakakulong sa kwarto at nakikipaglaro sa kanyang sarili. Nag-aalala kasi siya rito dahil lumaki si Liu na walang kinikilalang ina simula nang mamatay ang asawa ng kanyang ama noong siya'y ipanganak. Simula ng araw na yon, naging maganda na ang takbo ng buhay ng mag-inang sina Maria at Darlene. Naging malapit na rin si Liu at Darlene sa isa't isa
dahil sa lagi silang magkalaro tuwing umuuwi galing sa paaralan. Makalipas ang 3 taon, tumagal na rin si Maria bilang kasambahay ni Mr. Feng at simula nang mag-resign ng personal assistant ng matanda, ay siya na rin ang ipinalit nito sa posisyong yun kasabay ng pagiging yaya kay Liu. Dahil sa lumalaking negosyo, mas dumarami na rin ang mga responsibilidad ni Mr. Feng sa kanyang kumpanya. Tuluyan na itong nag-expand hanggang sa Hong Kong, kaya naman kailangan niyang mas tutukan ito. At humantong siya sa isang mabigat na desisyon. Isang araw, ipinatawag niya si Maria sa kanyang opisina para kausapin ito. Yes, sir. Do you need something? Tanong ni Maria. Maria, take a seat. I have to tell you something. Do you remember when I told you about my growing business? I find it hard to go back and forth here in the Philippines to Hong Kong. That's why I have decided to just live there so I can check on my business from time to time. Saad ni Mr. Feng. If that's the case, sir, are you trying to say you're going to remove me from my job? Nag-aalalang tanong ni Maria. What? No, it's not like that. I'm telling you this because I want you to know that you're coming with me in Hong Kong. Since you are the new yaya of Liu, you have to come with us because he needs you to take care of him while I'm away doing my business. Paliwanag ni Mr. Feng. But, sir, how about my daughter? I can't leave her all by herself. Nagdadalawang isip na sabi ni Maria. As much as I want to, I can't bring Darlene with us because I have so many things to fix in my business and we have to go as soon as possible. But don't worry, I won't make her leave the mansion. She can stay here for as long as she wants with Miss Shen. So I will be at peace knowing someone is taking care of my house. Dagdag pa ng amo. Hindi alam ni Maria kung paano ipapaliwanag ang mga nasabi sa kanya ng kanyang amo sa anak niyang si Darlene. Mahirap man sa kanyang kalooban, agad niya namang ipinagtapat ito sa anak. Darlene, anak, halika nga. Pagtawag ng ina kay Darlene. Po, mama, bakit po mukha kayo malungkot? Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Darlene. Anak, hindi ba masaya ka naman sa buhay natin ngayon? May kailangan kasing sabihin si mama sa'yo eh. Naluluhang sabi ni Maria. Tumango na lamang si Darlene habang pinupunasan ng luha ng kanyang mama Maria sa mga mata nito. Si Mr. Feng, kailangan niyang pumunta sa Hong Kong. Marami siyang aasikasuhin dun at kailangan niya ng kasamang mag-aalaga kay Liu. At si mama yun. Kaya lang, anak, hindi kita pwedeng isama. Pero hindi naman ibig sabihin nun mawawala ako, hindi ba? Tatawagan pa rin naman kita at padadala ng sulat. Hindi ako makatanggi dahil malaki na rin ang utang na loob natin sa kanya. At saka ayokong bumalik na naman ang buhay natin sa dati. Naiiyak na paliwanag ng ina. Mama! Humahagulgol na sabi ni Darlene sabay yakap ng mahigpit kay Maria. Sana maintindihan mo ko, anak. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaipon si mama, susunod ka na rin dun sa akin at magkakasama na tayo ulit. Konting tiis lang dahil sa ngayon medyo mahal ang tuition mo. Para rin naman sa iyo ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Maria. Sige po, mama. Pumapayag na po ako. Naiintindihan ko naman po kayo at alam kong pinag-isipan niyo rin ang mabuti ang desisyon niyo. At iniisip niyo lang ang magiging kapakanan ko. Malaki na po ko at kaya ko ng sarili ko dito. Promise ko po na habang hindi pa ako nakakapunta sa Hong Kong, pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko rito para maging proud po kayo sa akin. Sambit ni Darlene habang pinupunasan ng kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Hindi man naging madali ang naging desisyon nilang mag-ina,
pinili na lamang nilang tingnan kung ano ang makakabuti para sa isa't isa. Masakit mang isiping matagal-tagal silang magkakahiwalay, mas nanaig naman ang pag-asa sa kanilang mga puso na balang araw ay magkakasama silang muli. Nang dumating na ang araw ng pag-alis ni Mr. Feng kasama si Liu at Maria, nag-iwan siya ng malaking halaga ng pera kay Darlene dahil alam niyang mabuting bata ito. Dito rin ay nagkaroon ng pagkakataon si Liu na makapagpaalam sa kanyang kaibigan. Darlene, you can take all my toys upstairs and play with it. You can also sleep in my room if you like. I promise I will take care of your mom and I will come back someday. I will be a good boy too. Let's always call each other. Pamamaalam ni Liu. Goodbye, Liu. Thank you because after staying here for a short period of time, you never made me feel left out. Thank you because you became my friend and you're always there to make me smile. I hope we see each other again soon. Sagot ni Darlene sa kanyang kaibigan sabay yakap dito. Sa huling pagkakataon, ay niyakap ni Maria ang kanyang unika iha at hinalikan nito sa noo. Anak, pangako, magkakasama tayong muli balang araw. Naiiyak na sabi ni Maria. Pagkatapos nun ay tuluyan nang umalis si Maria kasama ang kanyang amo at alaga para magtungong airport habang si Darlene naman ay naiwan sa mansyon sa pangangalaga ni Miss Shen. Hindi pumasok si Darlene sa loob ng mansyon at tinitigan lang ang pag-alis ng sasakyan ni Mr. Feng hanggang sa hindi na ito matanaw ng kanyang paningin. Pilit mang nilalabanan ng sakit ay dito bumuhos na ng tuluyan ng luha galing sa kanyang mga mata. Ito kasi ang unang beses na malalayo siya ng matagal sa kanyang ina. Darlene, huwag ka nang umiyak. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan at sasamahan kita rito hanggang sa pagbalik ng mama mo. Pareho tayong inatasan ni Mr. Feng na panatilihin laging malinis at maayos ang mansyon niya. Kaya huwag ka nang malungkot. Pagpapataan ni Miss Shen sa batang si Darlene habang pinapabalik niya na ito sa loob ng mansyon. Habang nasa biyahe patungong airport, lumilipad pa rin ang utak ni Maria dahil sa pagkawalay sa kanyang anak. Maria, don't worry. You'll get used to it. Sometimes we really have to make sacrifices for our loved ones. Besides, Miss Shen is there to take care of your child. Saad ni Mr. Feng. Hindi na nga nakasagot pa si Maria at nakatanaw lamang siya sa bintana ng sasakyan. Nang makarating sa airport, naging mabilis lang ang paghihintay nila bago ang boarding. Si Liu naman ay nakahawak lamang sa kanyang yaya Maria at patuloy na pinatatahan ito dahil sa pangungulila sa anak. Nang makasakay na sa eroplano, naramdaman ni Maria na totoo na nga pala ang lahat ng nangyayari sa buhay nilang mag-ina at malayong malayo na ito mula sa buhay nila sa bayan ng San Pedro. Ito ang unang beses na sasakay siya ng eroplano at business class pa ang kinuha ni Mr. Feng. Habang tinititigan ng mga ulap sa kalangitan, hinahawakan lang ni Liu ang kamay ni Maria. Mabilis lang ang biyahe mula Pilipinas hanggang sa Hong Kong International Airport. Kaya naman ilang oras lang ay nakatapak na nga si Maria sa bansa na kailanman ay hindi niya inisip na mararating niya. Sa pagkakataong ito ay nagsimula na nga ang buhay niya sa bansang Hong Kong kasama si Mr. Feng at Liu. At dito niya rin natutunang balansihin ang trabaho at oras para sa kanyang anak na si Darlene. Sa paglipas ng panahon, maraming masasaya at malungkot na mga alaalang pinagdaanan si Maria. Magkahalong pagod, puyat at pangungulila ang nararamdaman niya sa tuwing maiisip niya ang malayo niyang anak. Maganda man ang buhay na natatamasa niya sa Hong Kong ay para sa ina. Wala namang makakapantay sa mga panahong magkapiling sila ni Darlene kahit pa nagtitipid lamang sila para makaraos sa isang araw. Ngunit alam niya ring mas makabubuti ito sa kinabukasan ng kanyang anak at kapakanan nilang dalawa.
Makaraan ng 15 taon simula nang umalis si Maria patungong Hong Kong, marami nang binago ang panahon. Isinadonay ang edad at kakayahan ni Maria na magtrabaho. Habang si Darlene naman, kakagraduate lamang ng senior high school sa Pilipinas. Nagkakaroon lang sila ng pagkakataong makapagkita tuwing Pasko at Bagong Taon, kaya hindi na rin nasubaybayan ni Maria sa personal ang paglaki ng kanyang anak. Sa mga nagdaang panahon ay mas lalo pang umusbong ang mga negosyong itinayo ni Mr. Feng, habang ang anak niya namang si Liu ay maagang nakapag-asawa dahil sa kinailangan niyang isalba ang kumpanya nila sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang Chinese heir na si Sarah. Naiwan lamang si Mr. Feng sa Hong Kong kasama si Maria simula nung bumalik si Liu sa Pilipinas kasama ang napangasawa. At doon muling tumira para matutukan pa ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Isang araw ay tumawag si Maria kay Darlene para batiin ang anak niyang kakagraduate pa lamang. Congratulations anak, proud na proud si mama sa'yo. Mamaya iti-text kita kapag napadala ko na yung pera para makapag-celebrate ka kasama ang mga kaibigan mo. Pagbati ni Maria sa anak niyang si Darlene na ngayon ay dalagang-dalaga na. Thank you, Mama. I miss you po. Sana nandito kayo ngayon para may kasama ako mag-celebrate ng graduation ko. Pero okay lang po. Nandito rin naman si Miss Shen. Sa tuwing tinitingnan ko po siya, kayo po ang naaalala ko dahil gaya nyo, hindi niya rin po ako pinapabayaan. Sambit ni Darlene. Maria, kamusta ka na dyan? Si Mr. Feng, ayos lang ba siya? Tanong ni Miss Shen. Ay, oo naman, Miss Shen. Ayos lang siya. Kaso alam mo naman, nagkakaedad na rin kami pareho. Ilang taon na rin akong naninilbihan kay Mr. Feng. Mga bata pa lang sina Darlene at Liu, ako na nag-aalaga sa anak niya. Tapos ngayon may asawa na siya. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Kwento ni Maria sabay ubo ng malakas na halos hindi na ito makahinga. Mama, napapansin ko pong madalas ang pag-ubo niyo ng ganyan tuwing magkausap tayo. Nagpapa-check up na po ba kayo? Tanong ni Darlene. Okay lang ako, kaya ko ito. Baka dahil lang ito sa papalit-palit ng panahon. Pero hindi naman kailangan magpa-check up. Sagot ng ina. Pilit mang itago ni Maria sa kanyang amo ang malakas na pag-ubo. Hindi nito magawa dahil mas lumalala pa ito. Kaya naman kahit ayaw niya, napilitan na rin siyang magpa-check up tungkol sa kanyang kalusugan. Habang nasa isang private hospital na tanging ang mayayaman lamang ang nakakapagpagamot, nakausap na ni Maria ang doktor na nagtingin sa kanya. Doctor, please tell me I'm okay. It's just a cough, right? Medyo hirap na pagsasalita ni Maria. Maria, I'm sorry to say but you are diagnosed with pneumonia. I suggest you not to go to work and just rest at home. You're old enough to still work. These are the medicines you have to take. Do you have any immediate family member I can call so I can discuss these things properly? Tanong ng doktor. Oh, no need, Doc. I'll be the one to tell my child about it. Thank you. Malungkot na sabi ni Maria sabay alis. Dahil sa kanyang nalaman, natakot ang ina sa kung ano ang maaaring maging kapalit nito kapag hindi pa niya inagapan. Ngunit mas natakot naman siya sa mangyayari kapag pinili niyang tumigil sa trabaho. Ang hindi niya alam, lihim pala siyang pinasundan ni Mr. Feng sa ospital, kaya nalaman din agad nito ang tungkol sa kanyang karamdaman. Kinagabihan, tumawag sa kanya ang kanyang anak na umiiyak. Mama, umuwi ka na rito. Ako na lang ang magtatrabaho. Kung hindi pa sinabi ni Mr. Feng, hindi ko pa malalamang may sakit ka. Balak mo bang itago sa akin? Emosyonal na sabi ni Darlene. Anak, I'm sorry. Pero paano ka? Paano yung kolehiyo? Hindi ako pwedeng tumigil dahil ako lang ang maaasahan mo. Sagot ni Maria. Ma, sapat na sa akin yung nakagraduate po ako kahit hanggang senior high school. Hindi rin kaya ng konsensya ko kung papanoorin ko na lang kayong mamatay kakatrabaho kahit may iniinda kayong sakit. Kaya please naman, umuwi na po kayo at ako nang bahala sa lahat. Kontra ng anak.
Punong-puno man ng takot at pangamba, wala nang ang nagawa si Maria sa kagustuhan ng kanyang anak, kaya naman minabuti niyang kausapin ang amo tungkol dito. Mr. Feng, can we talk? Maria, sure, come in. I already know that you know about my sickness. I just want to ask you if you will allow me to go home to the Philippines and seek medication there. Nag-aalangang tanong ni Maria. You don't have to worry about that, because I already talked to Darlene. She already volunteered to replace you here while you're recovering. What, sir? Nagtatakang tanong ni Darlene. Yes, you heard it right. Darlene is going to come here to work for me. I agreed with her decision because I saw how hardworking she is like you. Prioritize your health first, okay? Don't be stubborn and always listen to your doctor. Pag-uusap ni Maria kasama ang kanyang boss. Laking gulat niya nga nang malamang nakapagdesisyon na pala ang anak niyang si Darlene at handa pa itong magtrabaho kay Mr. Feng, hindi lamang para sa kanyang ina, kundi bilang pagtanaw na rin ng utang na loob kay Mr. Feng sa lahat ng naibigay nito para sa kanilang mag-ina. Hindi nagtagal, umuwi na nga si Maria pabalik ng Pilipinas at binigyan lamang sila ng kaunting panahon ni Mr. Feng para magkasama ni Darlene bago ito umalis patungong Hong Kong. Pagkalapag ng eroplano, sinalubong din ni Darlene ng mahigpit na yakap ang kanyang ina. Mama ko, I miss you. Masayang sabi ng anak. Kung alam mo lang, ikaw ang lagi kong iniisip sa tuwing nagtatrabaho ako. Pasensya ka na anak at kailangan mo pang akuin ng mga responsibilidad na naiwan ko dahil lang nagkasakit ako. Nalulungkot na saad ni Maria. Ma, hindi po kayo dapat humingi ng pasensya. Tsaka maganda naman yung naging pag-uusap namin ni Mr. Feng. Isa pa, naging mabuti po siya sa atin buong buhay natin. Kaya ayoko rin naman pong sayangin ang pagkakataon para makapagpasalamat sa kanya at makabawi sa lahat ng naitulong niya sa atin. Sagot ni Darlene sabay yakap muli sa kanyang ina. Sa loob ng 1 linggo, hindi rin pinalampas ni Darlene ang pagkakataon na maalagaan ang kanyang inang may sakit. Lahat ng gamot at daily routines nito ay inayos niya para ihabilin kay Miss Shen. Sa kalagitnaan naman ng pagsulit nila ng ina sa mga sandaling oras na magkasama, naghabilin din si Maria tungkol sa amo niyang si Mr. Feng. Anak, alam mong mabuti sa atin si Mr. Feng, pero gusto lang kitang paalalahanan na boss pa rin natin siya ha. Ayaw niyang pinakikialaman ng personal niyang buhay at maging ang trabaho niya. Isipin mo na lang, wala naman tayong pakialam sa mga ginagawa niya, basta sumasahod tayo ng tama. Tuwing umaga, mahilig din yung uminom ng tsaa. Dapat bababa na lang siya para inumin dahil alam mo naman, matanda na rin. Medyo nagiging mainipin na rin. Mamaya ibibigay ko rin sa yung listahan ng mga paborito niyang pagkain at kung saang restaurant ang gusto niyang kainan sa Hong Kong. Bili ng ina. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw na kinakailangan ni Darlene umalis patungong Hong Kong. Habang nasa airport, sinamantala niya rin ang pagkakataon para makapagpasalamat kay Miss Shen at makapagpaalam sa kanyang ina. Miss Shen, salamat po ng marami ha. Hindi ko makakalimutan lahat ng aral na itinuro niyo sa akin. Alam ko pong masyado na kayong maraming nagawa para sa akin. Pero sana po, alagaan niyo pa rin si Mama. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, pati na rin kay Mr. Feng. Pasasalamat ni Darlene sa sekretarya. Maya-maya pa ay tinawag na mga pasahero para sa flight na kinabibilangan ni Darlene. Kaya naman sa huling pagkakataon, muli silang nagyakap ng ina at tuluyan na siyang umalis. Gaya ng dati, mabilis lang ang biyahe hanggang Hong Kong. Ito rin ang unang beses na sumakay siya ng eroplano gaya ng kanyang ina noong siya'y musmus pa lamang. Nang makatungtong sa airport ng Hong Kong, kapansin-pansin ang malaking ngiti sa labi ni Darlene. Pangarap niya lang din kasi noon na makapunta sa Hong Kong gaya ng kanyang ina.
Maya-maya lang ay dumating na ang driver ni Mr. Feng para sunduin siya at ihatid sa tahanan nito. Medyo mahaba ang biyahe mula sa airport hanggang sa Victoria Peak kung tawagin. Isang sikat na residential area na tanging mayayaman at mga artista lamang ang nakatira, kaya natulog muna si Darlene para makabawi ng lakas bago humarap kay Mr. Feng na matagal-tagal niya ring hindi nakita. Makalipas ang ilang oras, dumating na nga sila sa magarang bahay ni Mr. Feng sa Hong Kong at sinalubong din si Darlene ng iba pang tauhan doon. Ilang saglit pa, lumabas na rin ang kanyang boss mula sa kwarto nito. Darling, how have you been? Oh, it feels like it was just yesterday when I last saw you. Both you and my son remind me that I'm starting to age. Biro ni Mr. Feng. Mr. Feng, I'm happy to see you again. Thank you for allowing me to replace the job my mom left. I don't know what else can I do to pay you back for all the good things you have done for the both of us. Sambit ni Darlene. No need for that. Besides, you are the person second to your mom who can I trust. Just do good in your job. Dagdag pa ng kanyang boss. Habang nasa Pilipinas naman ay patuloy nga lang si Maria sa pagpapagamot sa tulong ni Miss Shen at nagpapadala naman si Darlene ng pera para matustusan ang ibang kailangan ng kanyang ina. Mabilis lang natutunan ni Darlene ang mga trabahong iniwan ng kanyang ina kaya hindi siya nahirapang gamayin ito. Dumaan ang 2 taon at parang naging routine na rin ni Darlene ang paraan ng pag-aalaga at pagsisilbi niya kay Mr. Feng. Alam niya ang bawat galaw nito at maging ang nararamdaman nito base sa mga pinapakita. Isang araw, umuwi si Mr. Feng sa mansyon nito na mukhang problemado at hindi maipinta ang mukha. Mr. Feng, here's your... No, I don't like that for now. Hindi na nga natapos ni Darlene ang kanyang sasabihin dahil nakita niyang wala sa wisyo ang boss. Hindi rin siya sanay dahil sa tuwing uuwi si Mr. Feng, automatic na ang paghingi nito ng paboritong tsaa. Paminsan-minsan pa nga ay nakikipagkwentuhan pa siya sa dalaga. Gustuhin man ni Darlene na tanungin ang amo, ay pinigilan niya lang ang kanyang sarili dahil naalala niya ang mahigpit na bilin ng kanyang ina na huwag makikialam o mag-uusisa sa personal na buhay nito. Inabot na lamang sa kanya ni Mr. Feng ang bag nito, sabay akyat sa kanyang kwarto na nakayuko lamang at panay ang iling. Makalipas ang 2 oras, nagulat naman si Darlene nang biglang may mag-doorbell na hindi naman pamilyar ang mukha sa kanya. Para sa kaligtasan, chinek niya muna ang tao sa pinto mula sa video intercom at nagpakilala naman ang lalaki na si Lee bilang assistant ni Liu na dati niyang kaibigan. Maya-maya pa'y umakyat muna si Darlene sa kwarto ng kanyang amo para kumpirmahin kung papapasukin ba ito. Mr. Feng, someone is looking for you downstairs. His name is Lee. Should I let him in? Tanong ng dalaga. Oh, yes. Just tell him to go directly in my office and bring us some glass of champagne. Sagot ng kanyang amo. Muling bumaba si Darlene para patuloyin ang bisita at samahan ito patungo sa opisina ni Mr. Feng. Nakamasid lang ang dalaga kay Lee habang papasok ito ng silid at maging sa kanyang amo na nakakunot lang ang noo. Habang nasa opisina, may ipinadalang masamang balita si Lee kay Mr. Feng. Sir, I won't waste your time. You really have to know about this. Remember Singh, your previous Red Pole? He is trying to threaten our group if you don't pay him triple the amount of money you promised him. He knows so much information about us, and if you don't do anything about this, even your son's business in the Philippines will be put to waste. Nag-aalala at kinakabahang sabi ni Lee. This can't be. I have to do something. I can't let my son suffer. I don't have enough money to pay him the amount he's asking for. Hindi mapakaling sambit ni Mr. Feng. Nagpatuloy lang sa pag-uusap si Mr. Feng at Lee sa loob ng opisina hanggang sa madaling araw na umuwi ang bisita at hindi na nga namalaya ni Darlene ang pag-alis nito. Patong-patong na ang mga problemang nararanasan ni Mr. Feng kaya hindi niya na alam kung ano ang uunahin. Ayaw niya rin namang ipaalam ito sa kanyang anak
Dahil marami ring iniintindi Silyo sa Pilipinas lalo at malapit nang magbukas ang panibago nilang negosyo na Shin Industries. Makalipas ang 3 araw, takang-taka pa rin si Darlene na hindi lumalabas ng kwarto ang kanyang amo. Tatawagin lamang siya nito sa intercom kapag magpapahatid ng pagkain. Minsan 1 beses lang sa isang araw at ang malala pa, pagkakuha niya ng pinagkainan ay halos hindi ito nabawasan. Bilang nag-aalala rin siya sa kanyang boss, dinadala niya pa rin ito ng 1 termos ng tsaa para kahit paano'y masiguro niyang naiinitan pa rin ang sikmura ni Mr. Feng. Matapos ang ilang araw na pagkukulong sa kwarto ay sa wakas, bumaba na rin si Mr. Feng sa sala. Darlene, are you busy? Come here for a second. Sambit ng kagigising lang na amo na bagsak ang katawan at kita sa mukha ang panlulumo. Yes, Mr. Feng. I'm glad you already came out of your room. If you want, I can prepare your food. Tanong ni Darlene sabay lapit sa amo kahit wala siyang ideya sa sasabihin nito. Darlene, my life is in danger. Someone is threatening me to expose all my business. And not only that, even Liu and his company is at risk. He asked his men to try to capture me. I don't want my son to be dragged onto this. I need your help. Sagot ni Mr. Feng. Help? What kind of help, sir? Mr. Feng, I don't have enough knowledge and capacity to help you. Nag-aalalang sabi ni Darlene. I will give you all my bank details and information. You can spend all the money you want. Just make sure that Liu and his company is safe. I will try to hide somewhere here in Hong Kong until I fix this mess. And you have to go back to the Philippines and apply in Liu's company so you can check on him. Just be careful not to mention that we planned about this. You can also use my money to pay your mom's medication bills. You are the only person I can ask for help because no one will suspect you. Pakiusap ng kanyang amo. Halos hindi makapagsalita si Darlene dahil nabibilisan siya sa mga pangyayari. Kailanman ay hindi niya inisip na maaaring masangkot ang nakilala niyang mabait na amo sa isang triad. Pero dahil mas matimbang sa kanya ang kapakanan ng ina, agad niyang ibinigay ang kasagutan. Okay, I will agree to this deal. Just make sure to keep your promise and protect me and my mom. I also promise to keep my mouth shut and not let you know anything about this. Matapang na saad ng dalaga. Makalipas ang 1 linggo, naayos na muli ni Darlene ang kanyang papeles pauwing Pilipinas. Bilin sa kanya ng amo ay huwag munang ipaalam ang mga kaganapan maging sa kanyang pamilya para iwasan ang anumang anomalya at hindi na kumalat pa ang gulo. Nangako naman siya na aalagaan at babantayan niya rin si Liu habang patuloy na inaayos ni Mr. Feng ang kaguluhan. Habang naghihintay sa airport, muling nagkausap si Darlene at Mr. Feng. Nagulat naman ang dalaga sa maliit na papel na inabot ng kanyang amo sa kanya. Dragon? What is this, Mr. Feng? What am I supposed to do with this? Nagtatakang tanong ni Darlene. That will be your protection. Have that tattooed on your back and I assure you, no one will be able to hurt you and your family. Pabulong na sabi ni Mr. Feng. Wait, why would someone hurt me? Didn't you just say no one will suspect me and my identity? Nalilitong sambit ng dalaga. Yes, I know. But I just found out earlier that they learned about you because they tracked my bank transaction and it is connected to your name. Darling, I'm sorry to say this, but your life is now in danger too. That's why I'm giving you that symbol because it will protect you from the bad guys who want to hurt you. Paliwanag ng boss. At this point, I don't know what to do anymore. You told me my name won't be dragged in this, but you're telling me my life is in danger? Just make sure to clean up your mess and don't break your promise. Nanginginig sa takot na sinabi ni Darlene habang pilit na tinatatagan ng loob.
kahit pa alam niyang nakataya na rin ang kanyang buhay. I know this is all so sudden, but I will do my best. I hope you'll still stick to a deal. Take care on your way home. And again, I'm really sorry. Pamamaalam ni Mr. Feng. Hindi na nga lumingon pa si Darlene dahil sa sama ng loob at pinunasan na lamang ang luha habang patuloy na naglalakad palayo dala-dala ang takot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang nasa himpapawid, bakas pa rin sa mukha ni Darlene ang takot dahil sa nalaman niya mula kay Mr. Feng. Pumayag lang kasi siya dahil ayaw niyang matigil ang pagpapagamot ng kanyang ina at gawa na rin ng malaking utang na loob. Iniisip na lang ng dalaga na maayos din ang lahat ng ito at babalik din sa normal ang buhay nilang mag-ina. Makalipas ang 2 oras, nakalanding na nga sa Pilipinas ang eroplanong sinasakyan ni Darlene. Maingat siya sa kanyang bawat galaw dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang buhay. Nag-book muna siya ng isang maliit na hotel gamit ang pera na binigay ni Mr. Feng na halos katumbas ng 2 taon niyang paninilbihan sa matanda at doon pansamantalang nanatili para masiguro ang kaligtasan. Bago umuwi ng Pilipinas, binilhan din siya ng bagong cellphone ng amo para hindi matrack ang dati niyang number ng mga sindikato. Kahit papilit niyang pinipigilan ng sarili na wag munang kausapin ang kanyang ina, mas lamang naman sa kanya ang labis na pangungulila sa kanyang Mama Maria, kaya tinawagan niya ito gamit ang bagong number. Hello? Sino to? Tanong ni Maria. Ma, kumusta na po kayo? Humihikbing sabi ni Darlene. Darlene anak, ikaw pala yan. Nagpalit ka ba ng number? Kaya pala hindi kita matawagan doon sa dati mong numero eh. Miss na kita anak ko. Kailan ka ba uuwi rito? Tinutupad ko naman ang pangako kong magpapagamot gaya ng sabi mo sa akin. Uwi ka na anak ko. Miss ka na ni Mama. Nangunguli lang sambit ng ina. Ma, kung alam niyo lang po kung gaano ko kagustong umuwi para makasama kayo. Kaso hindi ba marami pa po akong ginagawa at inaasikaso dahil wala na bang ibang maaasahan si Mr. Feng? Para naman po sa inyo lahat ng to eh. Pangako gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay at gumanda ang kalusugan nyo. Paliwanag ni Darlene at patuloy na pinipigilan ang sariling maiyak habang kausap ang kanyang mama. Bakit parang ibang boses mo? Umiiyak ka ba ha? Ikaw, kumusta ka dyan? Baka naman masyado kang nagpapakapagod at nakakalimutan mo na magpahinga. Tandaan mo anak, wala nang papalit sa'yo kapag pati ikaw nagkasakit pa. Biro ni Maria sa kanyang unika iha. Mama talaga, opo naman. Hindi ko nakakalimutang magpahinga at sinusunod ko rin ang mga bilin nyo. Sige na po, at baka kailangan na ako ni Mr. Feng. Mag-ingat po kayo dyan sa Pilipinas ha. Mahal na mahal ko po kayo. Pagsisinungaling ni Darlene dala-dala ang konsensya sa kanyang sarili, sabay baba ng tawag. Pagkatapos ng pag-uusap nilang mag-ina, tuluyan nang ang bumuhos ang kanyang emosyon. Pakiramdam niya ay masama siyang anak dahil naglilihim siya sa kanyang ina. Sa isip niya ay lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay puro kamalasan na lamang at mas tinatatagan na lang niya ang kanyang loob dahil siya lang din ang maaasahan ni Maria para matustusan ang pagpapagamot nito at pati na rin ang iba pang gastusin at pambayad kay Michelle. Itinulog na lang muna ni Darlene ang lahat ng takot, pangamba at lungkot na pilit niyang nilalabanan at umaasa na sana paggising niya kayanin niya ulit harapin ang mga ito. Kinabukasan, maaga siyang bumangon para simulan ng araw at umalis upang maghanap ng maayos at magandang tattoo shop na makukuha ang eksaktong detalye ng dragon tattoo na ibinigay sa kanya ni Mr. Feng. Mabuti na lamang, may nakapagturo sa kanya na may malapit na tattoo shop na pwede niyang puntahan na ilang kanto lang ang layo sa hotel na tinitirahan. Pagpasok ng shop, bumungad sa kanyang isang tattoo artist na lalaki na halos wala nang mapaglagyan sa balat ang dami ng tattoo nito. Dito ay mas lalo pang nanaigang takot dahil ni minsan sa kanyang buhay ay hindi niya naisip na magpatato.
Madam, magpapatattoo ka rin? Tanong ni Jomar, isang maangas na tattoo artist. Oo. Available ka ba? Meron naman akong design dito na paggagayahan. Kahit magkano babayaran ko. Sagot ni Darlene. Ganun ba? O sige, unahin na kita. Patingin nga ako ng disenyo mo para malaman ko kung magkano ang i-rate ko. Dagdag pa ng lalaki. Agad namang binigay ni Darlene ang maliit na papel at ipinakita ito kay Jomar. Laking gulat niya naman nang bigla itong tumawa ng napakalakas. Sa mukha mong yan? Sigurado ka bang itong gusto mong tato? Ba, ayos ah. Dragon Lady! Biro ng tattoo artist kay Darlene. Basta gawin mo na lang. Babayaran kita ng malaki. Mariing sabi ng dalaga at umupo na sa studio ni Jomar para simula ng tattoo session. Base sa mga detalye at disenyo ng dragon tattoo, ay aabot ito ng mahigit 5 oras. Habang nakadapa si Darlene ay hindi naman siya makatulog dahil ito ang unang beses niyang nagpatato at bawat tusok ng karayom ay masakit para sa kanya. Habang nagtatato, di maiwasan ni Jomar magtaka sa disenyong napili ng dalaga para sa kanyang unang tato. Madam, huwag mo sanang masamain ha. Pero sa ganda mong yan, pakiramdam ko may iba pang tato ang mas babagay sa'yo eh. Kasi itong pinagagawa mo, nagmumukha kang miyembro ng sindikato ng mga Chinese. Imposible naman yun dahil mukha kang anghel at hindi gumagawa ng masama. Hindi na nga umimik pa si Darlene at hinintay na lamang hanggang sa matapos ang tattoo session nila ni Jomar. Ayaw niya ring ipagkatiwala ang impormasyon sa kung sino-sino lamang dahil baka ito pa ang ikapahamak niya. Nang matapos ang session, agad binigay ni Darlene ang malaking halaga na sobra pa sa rate sa kanya ng tattoo artist. Nangihina siya at patampata ang katawan habang pabalik sa hotel na kanyang tinutuluyan. Plano niyang manatili muna sa hotel kahit 2 linggo bago magpakita sa ina at mga kamag-anak para hindi mahalata ang kaguluhan na kanyang kinasasangkutan. Hindi ganito ang pagkakakilala sa kanya ng pamilya kaya ayaw niyang masira ang tingin nila sa kanya. Mabigat man sa kanyang kalooban, iniisip niya na lang na ito ang makakabuti para sa kapakanan ng lahat. Makalipas ang ilang araw, tinatawag-tawagan niya pa rin ang ina at kinukumusta ang kalagayan nito. Ma, umiinom po ba kayo ng gamot? O baka naman pasaway kayo at pinahihirapan niyo si Michelle at mga kamag-anak natin sa pag-aalaga sa inyo. Ano ka ba? Kahit itanong mo pa sila rito, hindi ako nakakalimot dahil lagi kong iniisip na kapag nagpalakas ako, baka sakaling umuwi ka na. Asus, ang mama ko talaga. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na akong umuwi para mabisita ko naman kayo. Medyo mahigpit lang kasi rito sa Hong Kong, lalo na sa mga DH kaya hindi ko pa alam kung kailan. Sa ngayon, magpalakas lang muna kayo ng magpalakas para pag uwi ko, masamahan ko kayo sa doktor. Basta tatawagan niyo ako kung may mangyari o may kailangan kayo ha. Pag-uusap ng mag-ina. Habang nagpapagaling mula sa sakit ng pagpapatato at dahil ng sobrang pagkaburyong dahil wala pang signal si Mr. Feng kung maaari nang mag-apply si Darlene sa kumpanya ni Liu, mas lalong umahaba ang oras para sa dalaga. Dahil dito, naisipan niya munang pumunta sa mall at maglibang ng sarili. Dito kasi siya paboritong dinadala ng kanyang ina tuwing magkakaroon ng sobrang kita nung siya ay musmus pa lamang mula sa pagiging dishwasher at labandera nito. Habang nasa lumang mall, nakakita siya ng mag-inang kumakain ng cotton candy sa gilid ng water fountain at hindi maiwasan ni Darlene balikan ang mga alaala niya nung bata siya at kung ano ang mga pinagdaanan nilang mag-ina bago matamo ang buhay ngayon. Dito siya kumukuha ng lakas dahil para sa kanya, mas marami pa siyang malaking problemang nalagpasan para magpatalo sa takot na kinakaharap niya sa kasalukuyan. Para hindi maramdaman ang lungkot, kumain muna siya at nagpalipas ng oras para pag-uwi niya, matutulog na lang siya at hindi na mag-iisip pa. Ilang saglit pa, nagulat naman siya nang biglang may tumawag ng kanyang pangalan. Ate Darlene? Ate, ikaw pala yan. Bakit hindi ka nagsabi? Di sana sinama ko si tita at nagkita na kayo.
Masayang sigaw ni Nelly. Babaeng pinsan ni Darlene na tumutulong din mag-alaga kay Maria tuwing nasa trabaho si Michelle. Nelly, anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong ni Darlene. Ano ka ba ate? Malapit lang to sa school ko kaya naisipan kong dumaan. Pero buti na lang nakita kita. Teka, hindi ba sabi mo kay tita pauwi ka pa lang? Kailan ka pa dumating? Nagtatakang sabi ng pinsan. Hindi nga makapagsalita si Darlene dahil kahit siya'y hindi inaasahang may makikitang kakilala doon. Ah, siguro isusurprise mo si tita, no? Ang galing mo talaga ate, kaya bilib ako sa'yo eh. O sige, dahil dyan, tutulungan kita at secret ko lang to kay tita na nagkita tayo. Basta libre mo ako ha. Pag uwi natin, ako nang bahala mag-video sa reaction ni tita at Miss Shen. Nako, siguradong maiiyak yun dahil hindi niya inaasahan ngayon na ang balik mo. Nai-excite na sabi ni Nelly. Ano kasi? Nauutal na si Darlene. Ano ka ba ate? Huwag ka na magulat dyan no. Ako lang to. Tutal, nagkita naman na tayo. O-order na ako ha. Alam ko naman na marami kang pera dyan. Sabi ng kwela niyang pinsan. Wala na ngang nagawa si Darlene at sinakyan na lang ang maling akala ni Nelly na surprise ang kanyang pag-uwi. Kahit pa may iniinda pa rin siyang sakit buhat ng pagpapatato, ay mapipilitan na siyang umuwi agad at magpakita sa nangungulila niyang ina. Pagkatapos kumain, namili muna siyang kasama si Nelly ng mga kagamitan at pasalubong na magugustuhan ng kanyang ina. Hindi nagtagal, natapos na rin siya sa pamimili at nagpasama muna siya kay Nelly sa hotel na tinutuluyan para kunin ang kanyang mga gamit. Bakit nagbuka pa ng hotel ate? Pwede namang sa bahay ka na dumiretso. Sa bagay, siguro na jetlag ka no? Ganun daw ang nararamdaman ng tao kapag sumasakay ng eroplano. Oo, dito muna ako saglit nagpahinga para sana bago ko umuwi sa atin, bit-bit ko na lahat ng pasalubong. Kaso lang, nakita mo ako sa mall, kaya iyan tuloy. Patuloy na pag-uusap ng magpinsan habang ibinababa ang mga gamit ni Darlene at naghahandang makauwi sa kanilang tahanan. Nang maibaba na ang lahat ng gamit, nagbayad na si Darlene para sa check-out sa kanyang hotel at sumakay na sa sasakyan. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi pa rin niya alam kung anong mararamdaman dahil wala rin siyang ideya kung makakabuti ba ang napaaga niyang pag-uwi para sa kaligtasan ng ina at pamilya. Agad naman siyang nag-text kay Mr. Feng at laking pasasalamat niya na lang na hindi ito nagalit at hinayaan na lamang siyang makita at muling makapiling ang mga mahal sa buhay. Sa wakas ay nakauwi na ang dalaga sa bahay na ibinigay ni Mr. Feng malapit sa mansyon na dating pinagtatrabahuhan ng kanyang ina at kung saan siya lumaki. Dahil sa hindi inaasahang pag-uwi, ay takang-taka si Maria nang may maaninag sa bintana na kasamang babae si Nelly. Tita, may gusto raw pong mag-hi sa inyo. Sabi ni Nelly habang nakatapat ang cellphone at binibidyohan ng kanyang tiyahin at pinsan. Hindi pa nga nakakapasok ng pinto si Darlene, nakilala na siya agad ng kanyang ina at walang pagdadalawang isip na tumakbo sa kanya para bigyan siya ng mahigpit na yakap dahil sa pangungulila nito ng mahigit 2 taon. Anak ko, miss na miss kita. Bakit naman hindi ka nagsabi na ngayon pala ang uwi mo? Sana pinaghandaman lang kita ng masasarap at paborito mong pagkain. Naiiyak na sabi ni Maria habang patuloy na niyayapos ang mahal niyang anak. Mama, ang tagal kong pinagdasal ang pagkakataon na to. Mahal na mahal ko po kayo. Naluluhang sambit ng anak. Hindi na nga nakapagsalita ang mag-ina at sinulit lang ang yakap na 2 taon nilang tiniis gawa ng kailangan nilang magsakripisyo para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay lumapit din si Darlene kay Michelle upang ipaabot ang pasasalamat dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang ina. Michelle, salamat. Buong buhay ko inalagaan niyo ko. At hanggang ngayon hindi niyo pa rin iniiwan si Mama. Tanggapin niyo to. Gawin niyo ang lahat ng gusto niyo at kami na muna ni Nelly ang bahala kay Mama. Deserve niyo yan dahil sa lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa amin.
Pagpapasalamat ni Darlene sabay abot ng makapal na sobre kay Michelle. Ay, salamat, Darlene. Sobra-sobra pa to sa sahod ko. Parang pamilya ko na rin kayo ni Ate Maria, kaya wag mong alalahanin yun. Habang wala ako, sulitin niyo ang mga panahong magkasama kayo ha, at gawin niyo ang mga hindi niyo nagawa matapos ang ilang taon niyong pagtitiis. Bili ni Michelle sabay yakap sa dalaga. Akala ni Darlene ay hindi makakabuti ang pag-uwi niya sa pamilya. Ngunit dito niya napagtanto na dito niya lang makukuha ang lakas ng loob na kailangan niya para labanan ang takot na bumabagabag sa kanya. Halos hindi siya lubayan ng tingin ng kanyang ina at kita sa mata nito ang labis na kasiyahan dahil muli niya nang makakapiling ang kanyang anak. Ngunit marami rin itong katanungan sa biglaang pag-uwi ni Darlene. Anak, paano nga pala si Mr. Feng sa Hong Kong? May kasama ba siya doon? Sino ang pansamantalang pumalit sa'yo? Wag na po kayong mag-alala. Okay po si Mr. Feng. Siya rin po nagsabi sa akin na umuwi muna ako para bantayan kayo. At isa pa, marami naman pong pera yun kaya siguradong maraming DH na pwedeng tumulong sa kanya habang hindi pa ako nakakabalik. Ngayon, dito muna ako maghahanap ng trabaho sa Pilipinas para kahit papano hindi tumitigil ang pasok sa atin ng pera kahit wala ako sa Hong Kong. Susubukan ko pong mag-apply sa kumpanya ni Liu na pinamana ni Mr. Feng. Salaysay ng dalaga. Ay, oo si Liu. Ay, napakapogi at napakabuting bata nun. Kaso maagang nakapag-asawa para lang maisalbang pangalan ng kumpanya. Alam mo ba, nung kakaalis mo palang papuntang Hong Kong, lagi akong binibisita noon at hinahanap ka pa. Kaso ngayon abala siya sa trabaho. Naalala ko pa nung bata pa lang kayo. Masiglang pag-uusap ng mag-ina. Sa ilang araw na paghihintay sa hudyat ni Mr. Feng na maaari na siyang mag-apply sa kumpanya, ay sinulit muna ni Darlene ang mga araw na kasama ang kanyang ina. Namasyal, kumain ng masasarap, at sinamahan pa niya ang kanyang ina sa doktor para sa monthly check-up nito. Matapos ang ilang araw na paghihintay, sa wakas ay binigay na nga ni Mr. Feng ang hudyat kay Darlene na makapag-apply sa kumpanya ng kanyang anak. Hindi na nga pinalampas ni Darlene ang pagkakataon at agad siyang pumunta sa kumpanya dala-dala ang resume para makapagpakilala kay Liu at mag-apply ng trabaho. Pagkarating sa harap ng building, muling bumalik sa alaala ni Darlene ang kwento sa kanya ng kababatang si Liu na pangarap niya ang maging katulad ng kanyang ama na maraming negosyo at makatulong makapagbigay ng trabaho sa ibang tao. Agad naman siyang pumunta sa reception area para makaakyat sa HR office. Hindi nagtagal, nakakuha na nga siya ng pass. Pagkasakay ng elevator, ay biglang may isang lalaki na humabol at nagkatitigan sila. Miss, you look familiar. Have we met before? Tanong ni Liu habang nakatitig kay Darlene. Sir Liu, this is Darlene, Maria Magbanwa's daughter. I'm the one your father hired to be his helper in Hong Kong. Pagpapakilala ni Darlene. Darlene, ikaw na ba yan? Kumusta ka na ha? I think it's more than a decade since we last saw each other. Gulat na sabi ni Liu. Nagtatagalog ka na? Grabe, ibang level ka na talaga ngayon, Sir Liu. Natutuwang sabi ng dalaga. Konti lang. Natuto lang ako because of my wife and my business here in the Philippines. Anyways, are you here to apply for a job? Tanong ng boss. Oo. Unfortunately, kailangan kong bumalik dito sa Pilipinas para alagaan si Mama dahil may sakit siya. Kaya naghahanap din ako ng mapapasukan. Paliwanag ni Darlene. No worries. Come with me to the office. Sagot ni Liu. Maya-maya pa ay umakyat na nga si Darlene kasama ang dating kababata sa opisina nito at nagkwentuhan tungkol sa kanika nilang mga buhay. Masaya si Darlene na matutupad ang plano nila ni Mr. Feng at mababantayan niya si Liu kung sakali mang bigyan siya ng trabaho nito. You know what? My secretary just resigned. Naghahanap sana ako ng someone who can replace her. And you coming here is a blessing in disguise. Are you up for the job? But of course, hindi kasing laki ng binabayad sa ni Dad. Biro ni Liu.
Ano ka ba? Walang problema. Ang kailangan ko lang naman stable na trabaho. Alam mo naman ngayon, pahirapan na sa pag-apply. Laking pasasalamat ko na lang na natsyempohan kita. Sagot ni Darlene. Anyways, does Dad still contact you? It's been days and I can still reach him. Nag-aalalang sabi ng anak. Hindi eh. Pero baka naman busy lang si Mr. Feng. Di ba marami siyang inaasikaso doon so baka marami lang iniisip. Hayaan mo, tatawagan ka rin nun. Paliwanag ng dalaga. Mas humaba pa nga ang naging pag-uusap nila dahil sa tagal nilang hindi nagkita. Marami na silang napagdaanan mula nung magkahiwalay sila nung mga bata pa. Habang nag-uusap ang dalawa, matalas naman ang tingin ni Sarah. Ang napangasawa ni Liu na isang half Filipino, half Chinese heir na anak ng nagsalba sa kanyang kumpanya, kaya napilitan siyang magpakasal sa babae. Hindi nagtagal, natapos na nga ang pag-uusap ng dati magkababata at nagpaalam na rin si Darlene. Thank you ulit, sir. Nakangiting sabi ng dalaga. No worries, darling. By tomorrow you can start your job. Ipapaayos ko lang muna yung table mo. Matapos ang naging pag-uusap ay nag-shake hands pa ang dalawa at nakita naman ito ni Sarah. Malaking tanong sa kanyang utak kung bakit tila malapit si Liu sa isang aplikante na ngayon niya pa lamang nakita. Excuse me, who are you? Mataray na tanong ni Sarah. I'm Darlene Magbanwa, ma'am. The new secretary of Sir Liu. Pagpapakilala ng dalaga. Well, in case you don't know, I'm Sarah Shin, wife of Liu. It's nice to meet you. Yung huling sekretary niya natanggal dahil hindi alam ang salitang boundaries. Banta ng asawa ni Liu kay Darlene. Matapos matanggap sa trabaho, agad na nireport ni Darlene ito kay Mr. Feng pati na rin ang mga napagkwentuhan nila sa opisina. Napanatag naman ang loob ng matandang Chinese nang malamang maayos ang kalagayan ni Liu sa Pilipinas. Kinabukasan ay nagsimula na nga si Darlene sa kanyang bagong trabaho. Ngayon niya lang naranasan na magtrabaho sa ganito kalaking kumpanya kaya medyo nangangapa pa ang dalaga. Sa tuwing papasok sa trabaho, lahat ng makikitang malapit kay Liu ay sinasabi niya kay Mr. Feng dahil hindi nila alam kung sino ang totoong kakampi at kalaban. Dahil laging malapit siya kay Liu, ay hindi rin naman siya malingat sa mga mata ng asawa nitong si Sarah na ubod ng selosa. Isang araw, nakita nitong nagtatawanan sila ni Liu sa opisina nito, kaya lalo pang uminit ang kanyang ulo at pinag-initan ng dalaga bago ito umuwi. Halika nga ritong haliparot ka. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Hindi ka ba natatakot nung sinabi kong natanggal ang huling sekretary ni Liu dahil sa kalandian? Sa bagay, sa itsura mong bait-baitan, madali mo lang nakukuha ang atensyon ng asawa ko dahil mahilig naman yun sa mga mukhang hampas lupang gaya mo. Kung di mo pa rin naiintindihan, lumayo ka sa asawa ko dahil kung hindi, makikita mo kung sino ang kinakalaban mo. Galit na pabulong na sinabi ni Sarah kay Darlene matapos itong hilahin sa fire exit upang pagbantaan. Ma'am, wala naman po akong masamang intensyon. Dati ko pong kababata si Sir Liu dahil malaki ang utang na loob namin ni Mama sa kanya. Pero hindi ko po kailanman magagawa ang sinasabi niyo. Marangal po kung nagtatrabaho rito at nakikisama lang po ako. Depensa ng dalaga. Aba talagang sumasagot ka pa, ha? Halika rito. Kinakayan-kayanan mo ko, asawa ko ng boss mo, ha? Pues nagkakamali ka. Subukan mo lang magsumbong sa asawa ko tungkol dito at malilintikan ka talaga sa akin. Dagdag pang banta nito habang pinipisil ang braso niya sabay alis. Hindi na nga umimik pa si Darlene at kahit nasaktan siya, minabuti na lang na wag nang palakihin ang gulo dahil kasisimula niya pa lamang sa trabaho. Hindi niya na rin sinabi ang insidente kay Mr. Feng dahil sa tingin niya ay hindi naman na kailangan pa ang impormasyon na to sa ginagawa niyang pagmamanman. Tumagal pa nga ang pananatili ni Darlene sa kumpanya ni Liu at doon ay mas lalo pang kumulo ang dugo sa kanya ni Sarah. Kahit ang ibang katrabaho ay napapansin ang pagiging malapit sa kanya ng kanilang boss na hindi naman nila nakitang ganito ang trato sa kanila ni Liu kumpara sa kung paano niya tratuhin ang magandang si Darlene. Tuwing umuuwi si Sarah at Liu sa iisang bahay, kailanman ay hindi nito naramdaman kahit katiting ang pagmamahal sa kanya ng binata.
Sa 2 taong pagsasama, alam niya sa kanyang sariling pinakasalan lang siya nito para sa kumpanya at wala nang kahit na anong dahilan higit pa ron. Kahit patanggap niya na hindi siya mamahalin ni Liu kahit kailan, hindi niya pa rin maiwasan ng masaktan dahil ilang beses niya na itong nakitang trinato ng maganda ang ibang babae maliban sa kanya. Sa tuwing uuwi siya sa kanilang bahay, umiiyak lamang siya sa banyo dahil wala rin namang pakialam si Liu sa kanyang nararamdaman. Isang gabi, nakainom si Sarah at dahil sa sobrang kalasingan, nagwala siya sa kanilang bahay at pumasok siya sa kanilang kwarto na kung ano-ano ang nasabi niya sa kanyang asawa, bit-bit ang bote ng alak na iniinom niya. Sarah, ano na namang naisip mo at umiinom ka na naman? Tanong ni Liu. Ako? Anong naisip ko? Ikaw. Ikaw ang dahilan bakit ako naglalasing ngayon. Kasi hindi mo naman talaga ako mahal, di ba? Sabihin mo nga sa akin, kahit kailan ba wala ka man lamang naramdaman kahit konting pagmamahal sa asawa mo, ha? Lasing na sabi ni Sarah. Sarah, here we go again. If only I could bring back time, I won't allow Dad to put me in an arranged marriage just to save the company. Nagulat na lang ako na nagkaroon na ng arrangement ang mga dad natin. I hope you'll understand. Mag-asawa lang tayo sa papel. But that's all. I can only love you as a friend. Paliwanag ni Liu. Baliw ka pala eh. Ang sabihin mo, ginusto mo rin pakasalan ako dahil ginamit mo lang ako. Buong buhay ko, wala nang nagmahal sa akin ng totoo. Kahit ang ama ko, pinamimigay na lang ako kung kani-kanino para lang hindi niya maramdaman na pabigat ako sa pamilya namin. Tapos ano? Hanggang dito ba naman sa bahay ng napangasawa ko ganun pa rin? Ano bang kulang sa akin, Liu? Ginagawa ko naman ang lahat, Kahit di asawang turing mo sa akin, nagpapakaasawa pa rin ako sa iyo. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Napakawalang hiya mo. Ginamit mo lang ako at mas mahalaga pa ang ibang babae para sa iyo kesa sa akin na asawa mo. Umiiyak na sabi ni Sarah na para bang ang tagal niyang kinimkim ito mula sa kanyang asawa. I'm really sorry, Sarah. I never wanted all of this. Nakukonsensyang sabi ni Liu. Gustuhin man niya ay kailanman hindi natuturuan ang pusong magmahal. Kahit nung ipakasal silang dalawa, alam niya sa sarili na sinubukan niyang mahalin si Sarah, ngunit hindi pa rin niya nagawa dahil noon pa man, alam niya na kung sino ang hinahanap-hanap ng kanyang puso. Simula ng gabing yun, hindi na kailanman nagmakaawa si Sarah kay Liu na pakitaan siya nito ng tunay na pagmamahal ng asawa. Noon pa man, nakita niya nang mangyayari ito kaya inunahan niya na ang mga magaganap. Ang hindi alam ni Liu, lihim na nakikipagkita si Sarah kay Xing na dating konektado sa kanyang ama na kanang kamay nito sa Hong Kong Triad na ngayon ay nagtatraidor na rito. Alam din ito ni Sarah at sa sobrang galit niya kay Liu, mukhang wala na siyang pakialam sa mga binabalak nito sa kanyang asawa. Gaya niya, may asawa rin si Xing ngunit pareho silang nagtataksil gawa ng patong-patong na sakit at problemang pareho nilang nararanasan. Nagiging takbuhan nilang isa't isa tuwing gusto nilang takasan ng mga problema na kinakaharap nila sa kanilang individual na mga buhay. Sarah, konting panahon na lang at magsasama na tayo. Magtiwala ka lang sa akin at sa mga plano ko. Saad ni Xing habang katabi sa kama si Sarah. Hindi na rin ako makapaghintay na sumama na lang sa'yo. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, wala nang makakapigil sa mga plano mo. Tutulungan kitang mapabagsak si Liu pati ang walang kwenta niyang ama. Nagsisisi lang talaga ako na tinulungan pa sila ng tatay ko para maisalbang lintik na kumpanyang yan. Ngayon, hindi ko na mapapakinabangan ang kumpanya dahil sa asawa kong talunan. Kung hindi ko siya mapapakinabangan, pues huhututan ko na lang siya ng pera gaya ng kung paano niya ako ginamit. Gigil na sabi ni Sarah. Kasalanan din naman yun ng Feng na yun eh. Kung binigay niya lang sana yung pinangako niyang pera sa akin, edi sana hindi magiging miserable ang buhay nilang mag-ama. Pero tingin ko, pinagtagpo rin tayo dahil pareho tayong may galit sa kanila, hindi ba? Hindi na ako makapaghintay na makuha lahat ng meron sila.
lalo ngayon na hawak ko lahat ng impormasyon at ebidensya. Nagbabantang sabi ni Shing. Tumagal ang kanilang lihim na relasyon ng walang nakakaalam. Pero kahit pa ganon, hindi pa rin tinitigilan ni Sarah ang bagong sekretarya ng kanyang asawa dahil sa inggit na nararamdaman niya, hindi lamang sa angking ganda nito, kundi pati na rin sa magandang trato ng kanyang asawa sa dalaga. Isang araw sa kanilang opisina, narinig ni Sarah na nagchichismisa ng mga babaeng empleyado tungkol kay Darlene at Liu. Anong pinagchichismisan nyo dyan, ha? Hindi ba oras ng trabaho? Masungit na tanong ni Sarah. Kasi ma'am, napapansin lang po namin na parang madalas yatang pinapatawag ni Sir Liu si Secretary Darlene kahit wala naman trabaho. Minsan nga nakikita lang namin na pinapapasok siya doon para lang may kasabay siyang magkape. Pabulong na kwento ni Jessa, isang tsismosang empleyado na sunod-sunuran kay Sarah. Lalo pang nanggalaiti si Sarah dahil kahit maging ang ibang empleyado, napapansin ang madalas na pagdidikit ni Darlene at Liu. Kapag hindi niya ito ginawa ng paraan, baka pati siya ay maetsapwera na lang sa kumpanya. Ganon ba? Pues may ipagagawa ako sa inyo. Bulong ng malditang asawa. Kinabukasan, pagpasok ni Darlene sa opisina ay tahimik lamang siyang nagmamasid sa mga kasama, pati sa mga lumalapit kay Liu. Habang nakita naman ito ng mga kasama niyang empleyado kaya pinuna nila ang dalaga. Huy Darlene, mukhang napapadalas ang pagtitig mo kay Sir ah. Siguro crush mo siya no? Ikaw ah. Pangaasar ng isa pang babaeng empleyado. Ha? Hindi no. Ano ka ba? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Tsaka tinitingnan ko lang kung may iba pang kailangan si Sir Liu. Magtrabaho ka na nga. Pagtanggi ni Darlene. Maya-maya pa habang lunch break, panay naman sa parinig si Jessa at ang iba pa nilang kasamahan. Teka, nakuha niyo na ba yung bonus niyo? Tanong ni Jessa. Ha? Meron na ba? Wala pa namang ina-announce eh. Nagtatakang sabi ng isa pang kasamahan. Bakit nauna si Darlene? Tingnan niyo, bagong ayos ang buhok tapos mukhang bago rin ang mga suot niyang damit. Paninira ni Jessa kay Darlene. Oo nga no. Teka, napapansin niyo bang madalas siya sa opisina ni Sir? Mas madalas pa nga siya doon kaysa kay Madam Sarah na asawa. Hindi kaya may nagaganap na sa pagitan nilang dalawa? Ano sa tingin niyo ha? Hinala ni Terry, isang bading na empleyado. Ilang saglit pa, dumaan sa harap nila si Darlene at tahimik na pumunta sa kabilang mesa habang patuloy naman ang pagpaparinig ng kanyang mga kasama. Ay nako, kaya hindi talaga nagkakaroon ng equality sa bansang to. Paano kasi yung iba dyan ginagamit ang pretty privilege para lang makauna sa mga benefits? Kabago-bago kung makaasta, kala mo sobrang close na kay Sir Liu. Patama ni Terry. Kaya nga, feeling entitled, akala mo kung sino? Mabuti pa siya nakapagpasalon na at maayos pa mga damit kahit wala pa namang masyadong napapatunayan. Habang tayo ito pa rin, alipin ang trabaho. Dagdag pa ni Jessa. Mawalang galang na sa inyo. Alam ko namang kahit hindi nyo binabanggit ang pangalan ko, akong pinatatamaan nyo. Una sa lahat, sariling pera kong ginamit ko sa pagpapaayos ng buhok at pagbili ko ng mga bagong damit. Kasalanan ko ba kung may extra akong pera para mabili ang mga gusto ko na galing naman sa sipag at tiyaga ko? Pagtatanggol ni Darlene sa kanyang sarili. Ay Darlene, nandiyan ka pala. Hindi ka kasi namin napansin eh. Pero yung pinag-uusapan namin, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit yun. Pangaasar ni Terry. Alam nyo, mabuti sana kung nilalaan nyo na lang ang mga utak nyo para makapag-ambag sa trabaho kesa naninira kayo ng kapwa nyo na nananahimik lang. Hindi magandang gawain yan lalo pa na nasa professional workplace kayo. Sinasayang nyo lang ang laway nyo kakachismis na wala namang pupuntahan. Sagot ng dalaga. Narinig naman ito lahat ni Sarah kaya hindi niya na pinalampas ang pagkakataon. Anong kaguluhan to, ha? Tanong ni Sarah. Madam, yan po kasing si Darlene eh. Akala mo kung sinong umasta? Totoo naman po ang sinasabi namin na dikit siya ng dikit kay Sir Liu para lang makuha niya ang mga gusto niya. Tingnan niyo po oh, kami nga wala pang nakukuhang bonus habang siya nakapag-total makeover na. Kaloka!
At nagmamataas pa siya Kabago-bago niya lang dito. Sumbong ni Terry. Kahit pa alam ni Sarah na gawa-gawa lamang ito, sinakyan niya na ang paninira ng bading na empleyado para mas lalo pang mapahiya si Darlene. Ikaw, Darlene, ilang beses na kitang sinabihan na kung lalandiin mo ang asawa ko, sana naman galing-galingan mo at yung hindi ka mahuhuli ng ibang empleyado. Alam mo, kabago-bago mo lang sa kumpanya, pero hindi ko nagugustuhan yung asal mo. Alam mo, tama yung mga katrabaho natin Ginagamit mo ang posisyon mo para maagaw mo sa akin ang asawa ko. Naging mabuting boss ako sa'yo, pero ito lang ba ang igaganti mo? Napakamakasarili mo naman. Nagpapaawang sabi ni Sarah. Ano, madam? Ibig sabihin ba niyan totoong may namamagitan kay Sergio at Darlene? Tanong ni Jessa. Si Darlene na lang ang tanongin nyo. Total alam niya naman ang lahat Maging ang bawat galong nga ng asawa ko inuusisa niya. Siguro may bala ka magdakaw dito sa kumpanya, no? Pangbibintang ni Sarah. Hindi po totoo yan. Patas ako nagtatrabaho rito. Kung nakikita niyo akong pumapasok sa opisina ni Sir, yun ay dahil may pinapagawa siya sa akin na related sa trabaho. Kaya please, wag niyo namang gawa ng ibang mali siya yun. Madam Sarah, wag naman po kayong ganyan. Hindi ako malandi at lalong-lalong hindi ako mga agaw ng asawa. Bata pa lang magkaibigan na kami ni Sergio dahil sabay kaming lumaki at nagtrabaho ang mama ko sa kanila. Depensa ng dalaga. Di lumabas din ang totoo. Ginagamit mong pinagsamahan niyo noon para maakit mo si Leo. Grabe ka, Darlene. Ano bang ginawa ko sa'yo para ganyanin mo ko? Tinanggap ka ng asawa ko rito dahil sabi mo kailangan mo ng pera pampagamot sa nanay mo, pero anong ginawa mo? Inuuna mo pa ang sarili mo. Galit na sinabi ni Sarah. Sa pagkakataong ito, kampi ang lahat ng empleyado kay Sarah dahil siya ang legal na asawa kahit wala naman talagang ginagawang masama si Darlene. Hindi nagtagal, dumating na rin si Leo para ipagtanggol ang dalaga dahil pinagtutulungan na siya ng lahat. Magsitigil kayo! Dito ay napatahimik ang lahat habang si Darlene naman ay umiiyak lang sa gilid dahil sa labis na kahihiyang ginawa ni Sarah. Kayong lahat na nandito ngayon, akala nyo ba hindi ko napapansin ang madalas nyong pagchichismisan at paninira sa kapwa? I do not tolerate that kind of behavior here in my company. Yes, it's true. Darlene and I are childhood friends, but we are not having an affair. Kung hindi kayo titigil ngayon, I'll make sure to fire all of you. I do not need to explain anything because I am still the president of this company, whether you like it or not. Galit na sinabi ni Leo sa mga empleyado. Habang si Sarah ay naiwan, pinili na lamang ni Darlene umuwi dahil hindi niya kinaya ang mga masasakit na salitang pinagsasasabi sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Maya-maya pa, pinatawag ni Leo si Sarah sa kanyang opisina. Ano na naman? Kakampihan mo na naman yung babaeng yon, ha? Ako na nga yung nagmumukhang tanga rito dahil iniisip ng lahat na kabit mo siya. Ano naman kung totoo o hindi? Hindi naman siya ganun kahalaga sa kumpanyang to kaya walang may pakailam kung paalisin na natin siya. Nang gagalaiting sabi ni Sarah sa kanyang asawa. Sumusobra ka na, Sarah. Can't you understand? Darlene's mom is sick. She needs money to save her life. But it seems like you don't really care at all, and all you care for is how others perceive you. You know what? The next time you do this, I will not hesitate to remove you from this company and quit on our marriage. Sigaw ni Leo. Ang kapal na mukha mong takutin ako. Kung wala ako, baka sa kangkungan na lang kayo pinupulot ng tatay mo ngayon. Magsama kayo ng babaeng yon! Nanggigigil na saad ng asawa sabay alis ng kanyang opisina. Narinig nga to ng ibang empleyado at hindi naman sila makaimik dahil sa naganap na bangayan at baka madamay pa sila sa galit ni Leo. Sa buong pananatili nila sa kumpanya, naging maayos ang trato sa kanila ng kanilang boss. Hindi sila pinagsalitaan nito ng masama at hindi rin ito mayabang. Ngayon lang nila nasaksihan itong magalit matapos makitang inaapi nila si Darlene. Samantala, pagka-uwi sa kanilang bahay, nakita ni Maria ang kanyang anak na magang-maga ang mata at pilit na itinatago sa kanyang itsura. Anak, halika nga. Pagtawag ni Maria. Po, Ma.
Saglit lang po, medyo inaantok po kasi ako eh. Doon po muna ako sa kwarto. Pag-iwas ng tingin ni Darlene sa kanyang ina. Kahit hindi mo sabihin, alam ko at nararamdaman ko kapag nasasaktan ka. Sige na, ano bang nangyari? Magkwento ka kay mama. Nandito lang ako at pakikinggan kita. Anak kita eh. Sambit ni Maria habang inihimas ang likod ng kanyang anak. Hindi na nga napigilan ni Darlene ng maiyak dahil sa mga nangyayari. At kahit pa ayaw niyang ipakita sa kanyang ina ang kahinaan, bumigay na rin ang dalaga. Nahihirapan na po ako, mama. Mabuti naman po akong tao at wala akong tinatapakang iba. Pero ang tingin pa rin ng lahat, ako ang kontrabida. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Umiiyak na wika ni Darlene. Huwag mong intindihin kung ano man ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Ang mahalaga, mas kilala mo ang sarili mo at alam mong naging mabuti ka sa kabila ng mga dagok ng buhay. Alam mo, bata ka pa lang, alam ko nang mas malakas ka sa akin. Kaya tiwala lang, anak. Aayon din sa atin ang panahon. Payo ng ina. Nasasaktan man ay hindi pa rin ito sinasabi ni Darlene kay Mr. Feng dahil alam niyang hindi na ito sakop ng kanyang trabaho. Habang sa kabilang banda ay ramdam na ramdam ni Liu ang pangungulila sa kanyang ama na matagal niya nang hindi nakakausap. Ilang text at tawag na ang pinadala niya, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Matapos ang ilang araw, bumalik na si Darlene sa trabaho at kinausap siya ni Liu tungkol sa nangyari noong mga nakaraang araw. Darlene, again, I'm sorry for all the mess. They misinterpret everything by thinking you're my mistress just because we became close again. Paghingi ng tawad ni Liu. Wala po kayong kasalanan, sir. Siguro maglagay na lang po muna tayo ng boundaries para hindi rin po ako napapasama sa paningin ng iba nating katrabaho. Kalimutan na po natin yun at mag-focus na lang sa nalalapit niyong grand launching. Sambit ni Darlene sa kanyang boss. By the way, I just want to inform you I'm planning to go back to Hong Kong for a few days. Please check my schedule because I've been wanting to visit Dad. Hindi siya sumasagot ng call sa text ko. I'm really worried about him. Nag-aalalang saad ng boss. Ano po? Sir, paano naman po yung event? Kailangan po kayo rito dahil marami pong sponsors na gusto ko yung makausap. Natatarantang sabi ng sekretarya. Don't worry, I'll be the one to contact them and adjust my schedule. Sagot ni Liu. Sa pakiwari ni Darlene ay hindi niya nga mapipigilan ng kanyang boss na bumalik sa Hong Kong. Kaya naman lalo siyang nag-alala rito dahil baka madamay ito sa gulo na kinasasangkutan ni Mr. Feng. Hindi na nga nagdalawang isip si Darlene at agad itong ipinaalam sa matanda upang makahanap ng agarang solusyon. Pagka-uwi galing sa opisina, agad namang nagtungo si Darlene sa kanyang kwarto at tinawagan si Mr. Feng upang sabihin ang kanyang nalalaman. Hello, Darlene. What's the matter? Tanong ng matandang Chinese. Mr. Feng, I have to tell you something. Sir Liu is planning to go back in Hong Kong because you haven't been answering his calls and texts. He's worried about you, that's why he's asking me to move his schedule so that he could book a flight as soon as possible. Paliwanag ng dalaga. This can't be. I'm still trying to fix things here in Hong Kong. Make sure you won't go here and I will update you as soon as I clean up the mess. Bili ni Mr. Feng. Maging si Mr. Feng nga ay nagugulantang na sa mga pangyayari dahil kapag sumunod sa Hong Kong ang anak niya, baka madamay pa ito sa gulo. Ang hindi niya alam, nasa Pilipinas din pala ang nagbabadyang panganib sa kanilang mag-ama. Sa oras na malaman ng matanda na nagbabalak ang anak niyang puntahan siya, ay mas binilisan niya na ang kilos. Nagtatago lamang siya sa isang abandonadong gusali sa Kuntong. Dahil dito, napagdesisyonan niya nang makipagkita sa mga sindikatong pinadala ni Xing upang makipag-areglo. What now, Mr. Feng? Are you ready to pay me? May I just remind you, your son is here in the Philippines, right? Who do you want to go first? You or him? Tumatawang may halong pagbabanta ni Xing habang kausap sa telepono ang matanda. I will talk to your people. I will pay you, I promise. Just don't hurt my son. Just give me time.
Pakiusap ni Mr. Feng sa dating kanang kamay. I will give you 3 days. Transfer it to my bank or I will kill your son to death. Masamang banta ni Shing. Pagkababa ng tawag ay mas bumibilis pa ang tibok ng puso ni Mr. Feng dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng malaking halaga na ipambabayad kay Shing. Habang nag-iisip ay bigla niyang naalala ang bahay ng kanyang ama sa Kowloon na kailanman ay hindi niya ginalaw dahil sa sobrang galit dito mula nang iwan sila ng kanyang ina sa Pilipinas. Pumunta si Mr. Feng sa bahay na yon at nagbabaka sakaling pwede niyang ibenta dahil sa kanya naman nakapangalan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin sapat ang halaga ng bahay para ipambayad sa sakim na dati niyang kanang kamay. Aalis na sana siya nang bigla siyang may makitang isang nakatagong ledger na nasa ilalim ng lamesa ng kanyang ama. Pagbukas niya, may nakita siyang mga Chinese characters at code na nagtuturo sa kanya upang pumunta sa isang Swiss bank account na naglalaman ng limpak-limpak na salapi na iniwanan sa kanya ng kanyang ama at mahihirapan siyang ubusin ito dahil kaya nitong tustusan ang buong buhay nila ni Liu at may sosobra pa rin sa mga yaman na iniwan ng kanyang namayapang ama. Kalakip nito, may isang sulat din na napaglumaan na ng panahon at dito niya nabasa ang paghingi ng tawad ng kanyang ama sa lahat ng atraso nito at pagtakbo sa responsibilidad kay Mr. Feng. Malaki ang pasasalamat niya dahil kahit papano, may nagawang tama ang kanyang ama kahit pa hindi niya na ito naabutang buhay. Hindi nagtagal, umalis na agad si Mr. Feng at hindi niya na ibinenta pa ang bahay ng ama dahil sobra-sobra pa ang yaman nito sa ipambabayad niya kay Shing. Dumating na ang araw na itinakda sa kanya ni Shing at nagbayad na rin siya ng malaking halaga sa mga tauhan nito sa isang abandonadong warehouse. Pagkatapos nun, nagmadali na si Mr. Feng umuwi ng Pilipinas. Bago sumakay sa private plane, tinawagan niya si Darlene at ipinaalam ang balita. Hello, Mr. Feng. How are you? Tomorrow is the grand launching event for Shin Industries. I don't think Sir Liu would still go there. He's too busy here in the Philippines. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Don't worry, darling. I already talked to you that I'm fine in Hong Kong. But I have a secret to tell you. I'm finally going back to the Philippines. I already fixed the mess in Hong Kong and paid for my debt. The only problem is the mastermind of this mess is there in the Philippines. But you don't have to worry about anything. You have the protection I gave you and I'm almost home. Nakangiting saad ni Mr. Feng. Hindi nga makapaniwala si Darlene at para siyang natanggalan ng tinik sa kanyang puso. Ngunit inaalala niya rin ang kanyang boss lalo pa nung nalaman niyang nasa Pilipinas din pala ang taong nagbabanta sa buhay nito. Pagkalapag ng eroplano, agad nagtungo si Mr. Feng sa isang luxury hotel na binook ni Darlene para sa kanya. Tinawagan niya ang dalaga para ipaalam dito na muli na siyang nakabalik. Kinagabihan, lihim naman siyang pinuntahan ni Darlene sa hotel ngunit ang hindi alam ng dalaga, nakasunod pala sa kanya ang malditang asawa ng kanyang boss na si Sarah dahil gusto nitong patunayan na malandi ang dalaga upang tuluyan ng mapatanggal sa trabaho. Sabi ko na nga ba, marami kang kinikitang lalaki at hindi lang asawa kong kinakalantari mo. Galit na sabi ni Sarah sa kanyang sarili sabay taas ng bintana ng kanyang sasakyan. Pagkababa sa tapat ng labi ni Darlene, sinalubong siya ng isang bodyguard para ihatid paakyat. Di naman pinalampas ni Sarah ang pagkakataon na sundan ito at nagpanggap siya na kasama ni Darlene sa reception para hindi paghinalaan. Nang makaakyat na, lihim niyang sinundan si Darlene na naglalakad patungo sa isang VIP hotel room. Pagkahatid kay Darlene, agad namang pinaalis ni Mr. Feng ang bodyguard upang hindi nito marinig ang kanilang usapan. Nakasalubong pa si Sarah ng bodyguard ngunit hindi siya pinansin nito dahil sa pag-aakalang VIP guest din siya sa iba pang hotel room. I'm glad you're finally safe and home, Mr. Feng. Masayang sabi ni Darlene. I told you, right? I'm going to keep my promise. Nakangiti namang sagot ni Mr. Feng. Habang nag-uusap ang dalawa, tumataas ang balahibo ni Sarah dahil hindi siya makapaniwala sa mga nakikita. Si Darlene? At si Papa? Oh my gosh!
Grabe, wala talaga siyang kahit isang lalaking pinapalampas. Pinagmukha niya pa akong masama sa harap ng ibang empleyado. Pues humanda ka ngayon dahil ako mismo maglalantad ng baho mo sa lahat ng tao. Pabulong na sabi ni Sarah habang lihim na binivideohan ng dalawa mula sa maliit na puwang ng pinto. Maya-maya pa, umalis na rin siya dahil narinig niya ang mga yapak ng bodyguard. Dahil hawak niya ng ebidensya, nagpaplano siya kung paano niya ipapahiya si Darlene hanggang sa ito na mismo ang magpasyang mag-resign sa kumpanya. Habang nasa hotel room, may inabot si Mr. Feng na isang black card invitation para sa grand launching ng kumpanya. Mr. Feng, why are you giving me this? You don't have to. I do not belong in that event. Pagtanggi ni Darlene. Just accept it and go to that event. It's still part of your job, so don't ask me any more questions. Sagot ng matandang Chinese. Laking gulat ni Darlene nang makatanggap siya ng ganitong klaseng invitation dahil ayon kay Liu, tanging mga possible investors, partners at shareholders lang ang papayagang makapasok sa event. Lumipas sa mga araw, dumating na nga ang pinakahihintay ni Liu, ang grand launching event ng Shin Industries. Para sa kanya, isang malaking hakbang ito sa kanyang buhay, lalo pa ngayon na mas marami na siyang alam sa negosyo gawa ng mga natutunan niya mula sa kanyang ama. Sinabihan lang siya nito na medyo mahuhuli ang pagdating dahil marami pang inaasikaso sa Hong Kong. Lingid sa kanyang kaalaman, naghihintay lang ng tamang tiyempo si Mr. Feng para lumabas sa nasabing event. Bilang wala namang kaalam-alam si Darlene sa mga kasuotan pagdating sa event, nagsuot lamang siya ng simpleng blouse at maong, dala-dala ang kanyang black card invitation. Pagpunta sa harap ng venue, hinarang naman siya ng mga gwardya pati ng ibang event coordinators. Ma'am, pasensya na pero bawal kayo sa loob. Mga investors lang ang pinapayagang pumasok. Mahigpit na sinabi ng gwardya. O nga po ma'am, at saka formal event po ito, hindi casual. Natatawang sabi ng isang event coordinator kasama ang iba pang gwardya. Maya-maya ay agad na lumabas si Sarah para tingnan ang nangyayari at nakita niya si Darlene sa harap ng venue. Ano na namang ginagawa mo rito, ha? Hindi ka imbitado dahil hindi ka naman investor. At sa itsura mong yan, mas malala ka pa sa itsura ng mga maintenance dito eh. Lumayas ka nga. Paalisin niyo yan. Masungit na sabi ni Sarah. Hahawakan na sana ng mga gwardya si Darlene para palabasin sa event nang bigla niyang ilabas ang imbitasyong hawak-hawak niya. Chinek naman ito ng event coordinator at nakita nga ang kanyang pangalan ay nakalista at hindi rin peke ang black card invitation. Nag-init ang ulo ni Sarah ngunit wala na siyang nagawa dahil hindi pwedeng magkamali ang invitation. Buwisit talaga. Hindi niyo ba pwedeng gawa ng paraan na wag makapasok ang babaeng yan? Nanggigigil na tanong ni Sarah. Ma'am, sorry po. Pero mahigpit daw pong bili ni Mr. Feng na lahat na magpapakita ng invitation automatic pong pwedeng pumasok sa venue. Sumusunod lang din po kami sa utos. Sabi ng event coordinator. Kahit pa ayaw ni Sarah, alam niyang masusundin ng mga staff at coordinator si Mr. Feng kesa sa kanya. Pagpasok ng venue, nagulat si Darlene nang makita ang mga taong naka-formal attire habang siya naman ay naka-blouse at maong lang na hindi akma sa theme ng event. Naupo na lang siya sa kanyang designated seat nang bigla siyang makita ni Liu. Darlene, I'm glad you made it. Nakangiting sabi ni Liu sa dating kababata. Habang nag-uusap sila ni Darlene, nakatingin lang mula sa malayo si Sarah at hinala niya baka sa kanyang asawa nang galing ang invitation na meron si Darlene. Hindi talaga pumapali ang babae na yan na sirain ang araw ko. Pues, hindi lang araw mong sisirain ko, kundi pati na rin ang buhay mo. Sabi ni Sarah sa kanyang isip habang patuloy na sinusundan ng matalas niyang tingin ang dalaga. Habang nasa loob ng kanyang limousine, biglang tumawag ang private investigator na hinire ni Mr. Feng. Hello, what is it? Make sure that's a good news. Sir, I would like to inform you that I already tracked the location of Pao Xing. He is nearby the venue of your event. And if I may ask, sir, do you happen to know Sarah Shin? Sarah? Yes, she's my daughter-in-law.
the wife of my only son, Shin Liu. What about her? I think this news will surprise you. Sarah Shin and Pao Sing are secretly having an affair. I have hidden pictures of them checking in different motels. Hindi na bago kay Mr. Feng ang balita dahil una pa lamang niyang makilala si Sarah, masama na ang kutob niya rito. Napilitan lang siyang ipakasal ang anak sa babaeng ito dahil anak ng dati niyang kapartner sa negosyo, na ngayon ay wala na. I'll handle it. I'm on my way to the event. Thank you. I'll just ask my secretary to send you the payment. Pamamaalam ni Mr. Feng sa private investigator. Habang nagsisimula na ang grand launching event, lumapit naman si Sarah kay Darlene dahil may gusto siyang ibigay sa dalaga. Darlene, halika nga rito. Pwede bang kahit ngayon lang wag mo namang bigyan ng kahihiyan ng kumpanya at ang pangalan ni Liu, ha? Magpalit ka sa restroom at itong isuot mo. Huwag mo na akong tanungin kung bakit, ha? Dahil halata naman siguro sa itsura mo na hindi bagay ang suot mo sa event na ito, hindi ba? Utos ni Sarah sa dalaga. Tiningnan ni Darlene ang suot ng mga bisita doon at pinagtitinginan din siya ng mga ito dahil siya lamang ang naiiba sa kanilang lahat. Kahit pa wala siyang ideya sa damit na ibinigay ni Sarah, binitbit niya na lamang ito at agad siyang nagtungo sa banyo para magbihis. Habang nagbibihis si Darlene, abala naman si Liu sa pag-entertain ng mga bisitang dumadalo. Hindi niya alam na nasa backstage na si Mr. Feng at naghihintay na lamang ng tamang tiyempo para lumabas at sorpresahin ang lahat. Walang alam si Darlene pagdating sa mga kasuotan, kaya sinunod niya na lamang si Sarah kahit wala siyang ideya na katawa-tawang costume dress pala ang binigay sa kanya. Hindi nagtagal, agad siyang lumabas ng banyo at napansin niyang mas lalo pa siyang pinagtitinginan ng mga bisita at ang iba ay nagbubulungan pa sa kanyang harapan. Ano ba yan? Hindi ba siya nabigyan ng theme ng event? What a shame! Sabi ng isang business partner ni Liu. Oo nga, baka party crasher lang kaya ganyan nagsuot. Nakakahiya sa mga mayayamang guest natin. Dagdag pa ng isang VIP guest. Nakakahiya man sa ibang mga tao, mas nakakahiya para kay Darlene na bumalik sa banyo at muling magpalit ng blouse at maong nasuot niya kanina. Nagdadasal na lamang siya na sana matapos na ang event upang hindi na siya kainin ng kahihiya na bumabalot sa kanyang katawan. Bumalik na lang siya sa kanyang table upang hindi maging agaw pansin. Ngunit dahil sa labis na kasamaan ng ugali ni Sarah, mas gusto niya pang ipahiya ang dalaga. Pinapanood lamang ni Mr. Feng ang mga bisita maging si Darlene sa mga nangyayari. Dahil patuloy siyang pinagtitinginan ng mga bisita, agad siyang nilapitan ni Sarah. Ano? Hindi ka pa talaga aalis, ha? Hindi ka ba nahihiya sa suot mo? Ang cheap! Hindi ka nababagay sa event na to! Pamamahiya ni Sarah sa dalaga. Ma'am, hindi ba kayo po ang nagbigay nito para suotin ko? Tanong ni Darlene. What? No way! Why would I do such a thing? You know what? Just leave this place and let us enjoy this event without your presence. Magsama kayo ng nanay mong katulong! Galit na sinabi ni Sarah habang patuloy na nagsisinungaling. Patuloy lang pinagtatawanan ng mga bisita si Darlene dahil sa kasuotan nito at ine-enjoy ang pamamahiya sa kanya ni Sarah. Alam nyo, ma'am, maganda na sana kayo eh. Lahat ng yaman nasa inyo na pero sana kahit sa ugali man lang bumawi kayo. Oo, mahirap lang ako. Mukha man akong cheap sa paningin nyo, pero disente akong tao at taas no kung sasabihin na kahit laki ako sa hirap, marangal ang trabaho ng nanay ko. Aalis talaga ako rito dahil hindi ako kagaya mo! Sigaw ni Darlene sabay talikod. Walang kaalam-alam si Liu sa mga nangyayari dahil nasa labas siya ng venue at nakikipag-coordinate sa mga staff para sa flow ng programa. Lalo pang nanggigil si Sarah sa sinabi ni Darlene, kaya hindi niya pinalampas ito at hinila muli para sa bunutan. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatalo si Darlene ngunit biglang hinila ni Sarah ang kanyang suot hanggang sa napunit ito sa bandang likuran. Dito ay nakita ng mga bisita pati na rin ni Sarah ang dragon tattoo sa likod ni Darlene at lahat sila ay alam kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil ang simbolong ito ay makikita lamang sa likod ng mga makapangyarihang tao
at pumapangalawa sa pinakamataas na ranggo ng triad. Nagtinginan lang ang mga tao at hindi makapaniwala si Sarah sa nakita nang biglang magsimula ang programa at nagulat pa sila sa mga susunod na pangyayari. Mula sa backstage ay nakita ni Mr. Feng kung paano dinuro-duro ni Sarah si Darlene at naunang gumawa ng gulo. Dahil sa sobrang galit, binunyag na rin ni Sarah ang mga sikreto na kanyang nalalaman tungkol sa dalaga. Itong kasambahay na to, kaya siya may ganyang tattoo dahil kabit siya ni Mr. Feng. Oo, tama. Nakita ko sila sa isang hotel at hindi lang yon. Malandi ang babaeng to dahil pati ang asawa ko nilalandi niya. Huwag kayong matakot sa kanya dahil sunod-sunuran lang naman siya ng matandang yon. Hindi na nga nagsalita pa ang ibang guest dahil sa takot na baka ipahanap sila sa sindikato na kinabibilangan ni Darlene. At nang tumutok sa kanyang spotlight, niyukuan siya ng lahat ng tao maliban kay Sarah na napaatras at napaupo bigla dahil sa resulta ng kanyang pangalipusta. Nagulat ang lahat nang biglang magsalita ang host ng event at pinakilala ang sorpresa nilang bisita. A pleasant evening, ladies and gentlemen. As we're about to start our wonderful event, let me call on first our surprise guest, the owner and father of Mr. Xin Liu, Mr. Xin Feng. Please give him a round of applause. Nang makita ni Sarah si Mr. Feng ay tumaas ang balahibo niya dahil sigurado siyang narinig nito ang lahat ng kanyang pinagsasabi. Pumasok na rin si Liu mula sa labas ng venue at nagulat siya nang dumating na pala ang kanyang ama habang nakita niya naman si Darlene na punitang kasuotan at napapalibutan ng mga bisita. Pagkalabas ni Mr. Feng, agad siyang nagtungo sa harap kung saan pinahiya ni Sarah si Darlene. Ngunit ang dalaga ay nagmamadaling tumakbo palayo habang sapo ang damit sa harapan at pilit na inaabot ng kabilang kamay ang likuran ng kasuotan para takpan ang kanyang dibdib. Pinasamahan muna ni Mr. Feng si Darlene sa kanyang sekretarya sa banyo habang pinapaliwanag niya naman sa mga bisita ang nangyari. Yes, everything you saw was real. Darlene is part of the Hong Kong triad I manage, and she is as powerful as I do, so no one gets to look down on her. Not even you, Sarah. All the accusations given by this girl is completely false because Darlene and I were secretly meeting due to a mission. And the mission is to find the mastermind of all the death threats I received, which was given by Pao Xing, Sarah's secret lover, whom she was betraying with against my son, Xin Liu. Ang revelasyon ng ama sa harap ng mga tao. Nagulat ang lahat at nahiya dahil sa mga pinagsasabi nila kay Darlene nung una itong pumasok sa event, habang si Sarah naman, wala nang nagawa nang ipadampot siya ni Mr. Feng sa mga tauhan, pati na rin ang kabit niyang si Pao Xing. Naguguluhan man si Liu, naintindihan niya na ang ama kung bakit pinagtanggol nito si Darlene sa mga tao na namahiya sa kanya. Agad na lumapit si Liu kay Mr. Feng at binigyan ng mahigpit na yakap ang ama na matagal niyang hindi nakasama. Dad, I missed you. Why didn't you tell me about the threats you have received? I could have been there to protect you. No, son. It was all my fault, so you shouldn't be dragged onto this. What important now is we're together, and now that Pao Xing and Sarah will rot in jail. Matapos ang kaguluhan, ay naiayos din ang lahat at formal na ipinakilala ni Mr. Feng si Liu bilang CEO ng kumpanya, habang si Darlene naman ay nasa backstage at nagpapahinga mula sa trauma ng pamamahiya ni Sarah. Nang matapos ang gabi, muling humingi ng tawad si Mr. Feng kay Darlene at sa kanyang inang si Maria na humabol lang nang marinig ang nangyari sa anak dahil sa mga gulong idinulot ng matandang Chinese sa kanilang dalawa. I'm so sorry, Maria and Darlene. Use all the money and live a better life. We forgive you, Mr. Feng. What's important is we're all alive and let's just move forward. Sabi ng nanay ni Darlene na si Maria. At dahil natupad na ni Darlene ang lahat ng utos ni Mr. Feng,
at tapos na sila sa kanilang misyon, ipinagkatiwala niya ng tuluyan ang simbolo na nasa likuran nito na tanging sila lang ding 2 nilyo ang meron. Nilinaw niya na rin na wala na silang dapat pang alalahanin dahil nalinis niya na ang mga kaguluhan na naganap sa Hong Kong bago pa siya umuwi at nahuli na ang tunay na may sala. Sa huli, pinanindigan na rin ni Darlene ang pagiging parte ng triad at ginamit ang perang binigay ni Mr. Feng para lumipad muli patungong Singapore at doon manirahan kasama ang kanyang ina na nagpapagaling pa rin sa sakit nito, malayo sa gulo. Wakas! Hello po sa mga mahal kong taga-suporta. Hihilingin ko po sana na suportahan nyo rin ang isa ko pang channel, ang Dakilang Crisanto Horror Stories. Isa-shoutout ko rin po kayo ron. Shoutout po pala kay Susan Reterta, Ene Aidawan, Alaysa Barreta, Lynn Regencia Sales, Narciso Lavilla, Kwentong Puso PH, Maridin Leonardo, Teresita Grefaldo, Lua Tailoring Shop, Sunny Boy Mondragon, Lolito Sombrillo, Rizalyn de Guzman, Maria Angelica Gravides, Rachel Claros, Freddy Demilio, Michelle Gimbo ng Hong Kong, Nenita Tumambing, Estrelita Manginsay ng Tagbilaran City, Cristina Ruby Veroy ng Makati City, Soledad Di Mabini, Eliza Eusebio ng San Diego, California, USA, Tita Tero ng Liloan, Southern Leyte, Region 8, Michelle Mondejar, Wenny Lumawag, Tony Mark de Tyson, Mona Lisa Castro, Bonifacio Quizon, Julia M8D6C, Lea Sanchez, Apolonia Makiling, Noemi Lorenzo ng Canada, Jennifer Sacris, Lourdes Banog ng Hong Kong, Teodora Huelgas mula sa Qatar na taga Paete, Laguna, Legi Q2HD, Rebecca Alolor, Juanita Pascual ng Germany, Olivia Dali, Melanie Sena de Mapilis mula sa Immaculate Conception Chapel ng Saimsim, Calamba, Laguna, Dario Cipriano, Emily Passion ng Kabagan, Isabela, Maribel Macaraig, Cecily Winick, Rodela Agustin at Del Vlogs Agustin, Michelle Bancuya at Dominga ng Giginto, Bulacan, Francisca ng Tagbilaran, Bernabe Valmera, Kikay Kulit at Jen Esto ng Hong Kong, Marilu Razon, Teresa Balino, Peris TV 1199, Helen Ingram, Umamdam Bukani, MC Bernarte, Virginia Mambahin, Marife Pagkalinawan, Maridin Leonardo ng California, USA, Curlets, Bennett, OFW 6951, Alberto Bobis, Marife Gonzales ng Israel, Gina Burak, Evelyn PH Amor, OFW Qatar 2408, Angelo Osea Perni de la Cruz, Lucille de Lima ng New Era, Dasmariñas, Cavite, Merly, Donna Palmares, Koji, Levidio, Remia Campbell Clarito ng Hong Kong, Roda Alvarez ng Valderrama Antique, Helen Evora Abe, Pilar Masa, Amparo Prudente, Jane Gilea, Eva Calamba, Alma Macabe, Noris Salutan, Maria Aurora Guaso ng Bicol Albay, Alexto at JJ ng Madilay, Tanay Rizal, Raquel Hazigawa, Lorena Morate, Alma Rosales, Lori Rebong ng Hong Kong, Leonisa Cobo, Mary Grace Gonzales, Jane ng Marabut Samar, Maridel Cagbabanwa ng Hong Kong, Danilo Salgado ng Quezon Province, Abarintos Mendoza ng Italy, Monet Rosillo, MBG Vlog, Marky Ven Gubanong, Lydia Espiridion, Bel Hipolito, Luz Poras, Erlinda Dabu, Enosep Wrights, Linda Fulion ng Humalig, Quezon. Maraming salamat po ulit at pagpalain kayo ng puong may kapal.